Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2811. Walang imak ang matanda, upang isipin na ang isang sekta ay makakalimutan ang kanilang mga ninuno. Higit pa sa pagtubos, nag-aalala si Martini para sa kaligtasan ni Gilbert at ng iba pa. Nasaan ang asawa ko? Anong ginawa mo sa kanila? Malamig niyang sambit. Ang asawa mo. Oh, yung lalaking yon ang partner mo. Tiningnan ni Ron si Martini nang may pagnanasa. Naramdaman niya ang pangangati ng pagnanasa sa kanyang puso, ang malakas na pagpupumilit na dalhin siya palayo sa mismong paraan at makipagkaibigan sa kanya. Kung gayon, kailangan kitang batiin. Patay na ang dati mong asawa, at malapit na akong maging bagong asawa mo. Panigurado, bibigyan kita ng maraming pagmamahal. Hindi ko hahayaang makaramdam ka ng pag-iisa. May death wish ka ba? Galit na galit, si Martini ay agad na sumingil, handang makipaglaban sa kanyang buhay. Mabilis na lumipat si Alex at hinayla siya para tumigil. Tita Mayor, hayaan mo akong hawakan ang mga bastos na ito. Napakahusay ko sa pagpatay sa kanila. Kahit na si Martini ay naging Dragon Whisperer, nabago lang ang kanyang mga ugat. Kung umatake siya ng malakas ngayon, hindi ito makakabuti sa kanyang katawan. Humihingi ka na ngayon, brat. Babalatan kita ng buhay at isasabit ang bangkay mo sa mga dingding ng bulwagan na ito, tuwang-tuwang sabi ni Ron habang nakatikom ang mga ngipin, habang nakatingin kay Alex na parang nakatingin sa isang patay na tao. Noon lang, tumalon ang alipin ni Ron. Boss, hindi mo kailangang personal na pangasiwaan itong mahihinang mga katutubo. Kaya ko siyang patayin sa isang hiwa ng aking espada. Ipapaalam ko sa kanya kung gaano siya kababaw at hindi matalino. Sabi ni Ron, huwag mo siyang patayin ng madali. Baliin ang 4 na paa niya at ilabas ang dila niya para sa akin. Iyon ang kabayaran na kailangan niyang bayaran para sa pang-iinsulto sa akin. Sagot ng Alapiers, walang problema. Ang alipin ay isang tao ng kanyang salita. Mabilis siyang umatake. Hindi nakikita si Alex bilang isang karapat-dapat na kalaban. Ang espada ay gumagalaw na parang kidlat, napapaligiran ng isang patay na katahimikan. Ungol ng alipin, magsimula sa katahimikan, at magtapos sa kamatayan. Malakas na paalala ni Butcher, na katabi ni Alex noon. Mag-ingat ka, huwag mong gawin ang pag-atake. Muntik nang mamatay si Butcher sa parehong pag-atake kanina, ang mga imahe nito ay nagmumulto sa kanya nang maalala niya iyon. Sa kabila noon, nakatayo pa rin si Alex, na para bang gulat na gulat sa takot. Ang mga miyembro ng sekta ay lahat ay nagpakita ng paghamak. Nagtaka pa nga ako kung gaano siya kalakas. Nagyayabang lang pala. Anong basura? Ang mga katutubo ay katutubo, kung tutuusin. Ang mga katutubo sa kaparangan na ito ay walang pinagkaiba sa basura. Tingnan mo lang ang espada, takot na siya kaya hindi niya may galaw ang kanyang mga paa. Mababa ang tingin nila sa mga katutubo noon, at hindi pa sila magsisimulang igalang sila ngayon. Whoosh! Ang silencing sword ay tumama sa leeg ni Alex sa matinding galit. Sa sandaling iyon, nabaling ang ekspresyon ng lahat nang makita nila kung paano hindi nagalaw ang leeg ni Alex. Bukod dito, isang anino, o tila isang afterburnage, ang lumitaw sa likuran niya. Splurt! Isang daloy ng dugo ang bumaril patungo sa langit. Ang dugo, gayunpaman, ay pag-aari ng naputol na leeg na Alapiers, ang kanyang mga mata ay nakatitig, at ang kanyang ulo ay pinalipad. Kabanata 2812. Ano? Namatay siya. Ganun lang. Si Xerxes at ang iba pa ay hindi masyadong nagulat, higit sa lahat dahil hindi nila naiintindihan ang background ng mga tagalabas na ito. Ang ilang miyembro ng sekta, gayunpaman, ay nanlaki ang kanilang mga mata, iniisip kung sila ay nananaginip. Hindi sila makapaniwala na ang batang ito mula sa Wastelands ay makakaiwas sa kanyang mga pag-atake. Itinuring nila siya bilang isang mahina lamang, na hindi pa nakakamit ng nascent soul, hindi karapat-dapat na linisin ang kanilang mga sapatos. Gayunpaman, naiwasan niya ang pagsalakay ni Azrael, ang kanilang ikawalong sinumpaang kapatid, at pinugutan siya ng ulo ng napakabilis. Hindi ito maaaring maging totoo. Paano posibleng magkaroon ng ganitong kapangyarihan ang mga katutubo?
Nagkataon na napapikit sila ng sabay habang sinusubukan nilang makakuha ng mas magandang view. Ang resulta ay pareho pa rin, bagaman, si Azrael ay tunay na patay. Dahan-daang sinabi ni Alex, "Are you all surprised enough?" Nagtataka kung bakit napakadaling patayin ng mga katutubo sa kaparangan ng mga tagalabas. Iyon ay dahil lahat kayo ay lipas na at walang alam. Anong grupo ng mga mapagmataas na hanggal, na dumarating sa ating lupa, na iniisip na magagawa mo ang anumang gusto mo? Mali kayo ng iniisip, pinandilatan ni Ron ang mga tao at huminga ng malalim. Sa totoo lang, minamaliit ka namin, ngunit, dito na nagtatapos. Formation. Whoosh. Ang natitirang 6 na disipulo ay agad na lumipat sa isang sword formation. Kasabay nito, naging full alert sila. Nakakatakot na sabi ni Ron, kapag naitakda na ang formation, tiyak na papatayin ka. Mga katutubo, binibigyan namin kayo ng huling pagkakataon. Mga lalaki, magpatayan kayo. Mga kababaihan, sumuko ng walang pakikibaka at bigyang kasiyahan ang aming mga sexual na pagnanasa. Kung hindi, mamamatay kayong lahat. Sa sobrang galit ni Xerxes, pinalayas niya ang bangkay ni Azrael. Fuck, akala mo talaga bagay ka ha? Klang. Dumaan ang anino ng isang espada sa itaas ng Azrael, na bumubuo ng isang uri ng lock ng espada. Sa gulat ng lahat, ang pugot na si Azrael ay naging abo sa loob ng ilang segundo, sa ilalim ng lock ng espada. Wala kahit isang patak ng dugo ang dam-anak sa proseso. Oh, shit, si Xerxes, na akmang susugurin, nanginginig at napaatras ng ilang hakbang. Masyadong nakakatakot para sa kanya ang lahat. Iyon ay isang matalim na pagbuo ng espada. Tumingin siya kay Alex. Alex, mayroon ka bang paraan upang malutas ang sitwasyon? Kumunat ang noo ni Alex, mayroon nga siyang mga ideya, ngunit ang sitwasyon ay hindi kasing simple ng hitsura nito. Kahit nakakapatay lang niya ng isang tao sa isang laslas, ito rin ang espada ni Azrael na nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang mga kapangyarihan ng pagbuo ng espada na ito. Kanina lang, muntik na siyang masaksak ng espada. Ito ay napakabilis at may malakas na puwersa ng pang-akit na katulad ng isang black hole. Anumang bagay na nakuha ng porma sayon ay lilipulin. Sinabi niya, mag-ingat, huwag hayaan ang kanilang pagbuo sa loob ng 1 metro mula sa iyo. Maya-maya lang ay nagsalita ang matanda. Ang kanilang porma sayon ay hindi matatalo. Ang kahinaan nito ay lilito sa tuktok ng pagbuo. Pagkatapos ng napakalaking kapangyarihan ay dumarating ang pagliit. Madali itong matatalo kung ganoon. Napag-goosebump si Ron nang marinig niya ang mga salita ng matanda. Matanda kang tanga, sino ka ba talaga? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Papatayin muna kita. Nag-react siya ng ganoon dahil tama naman ang sinabi ng matanda. Iyon ang pinakamalaking kahinaan ng espada at ang pinakahuling sikreto ng kanilang sekta. Kahit ang ilan sa kanilang mga alagad ay hindi alam ang tungkol dito. Si Ron ang kanilang team leader, at isa siyang elite na miyembro, at dahil narinig na niya ang kanyang master na nagsalita tungkol sa kahinaang ito, alam niya ang tungkol dito. Kaya, ang lahat ng bagay na isinasaalang-alang, siya ay nagpasya na kailangan niyang patayin muna ang matanda. Kailangan mong dumaan sa akin. Sumunod si Alex at tinanguan ang matandang nasa likuran niya. Hinawakan ni Xerxes ang bronze sword ng 7 stars sa isang kamay at ang immortal slicing formation sa kabilang kamay at humakbang pasulong. Nakatalikod sila ni Alex. Alex, tapusin natin ito ng mabilis at mag-iwan ng 1 o 2 para sa impormasyon, masama ang kutob ko dito. Napakunot ang noo ko. I wonder if Jade. Patayin sila. Sigaw ni Alex. Si Xerxes, na nag-aalala sa kanyang asawa, ay sumugod. Ang watawat sa kanyang kamay ay iwinagayway, at ang espada sa kabilang kamay ay naglaslas sa hangin. Gayunpaman, pagkatapos ng unang pag-atake, napansin niya na may mali. Nasaan si Alex? Kabanata 2813. Lumingon si Xerxes upang makita ang punk na iyon na nakatayo pa rin sa parehong lugar. Siya ay nagkakaroon ng magaspang na oras sa kanyang sarili, halos hindi nakaiwas sa mga papasok na pag-atake. Alex, tanga ka. Anong ginagawa mo? Halika at lumaban ka. Sumigaw siya. Maghintay ka pa ng ilang sandali. Inihahanda ko pa ang aking pag-atake. Damn it. Isa kang hadlang. Tito, hayaan mo akong tulungan ka. Tumawag si Luna at pinaandar ang Sky Devil Zither. Inistrum niya ang instrumento,
at ang nakamamatay na mga himig nito ay pumasok sa war zone. Hindi nagtagal, sumama na rin sina Martini at Freya. Kahit na hindi sila masyadong malakas, matutulungan nila si Xerxes na gumuhit ng ilang flak. Gayunpaman, halos wala silang tulong. Kuya, napakalakas ng watawat ng taong ito, tiyak na bihirang kayamanan ito. Kailangan nating kunin. Masasabi kong bumibigat na ang kanyang hininga, at humihina ang kanyang kapangyarihan. Hindi na niya kayang hawakan ang bandila. Talagang napagod si Xerxes sa pagwagayway ng watawat. Sa sobrang pagod ay bumubula ang bibig niya. Hoy Alex, bilasan mo ha. Hampasin mo ang kapangyarihang galaw na iyon. I'm worn out, humihingal na sigaw niya. Kung ang matanda ay hindi nagsalita tungkol sa kahinaan ng espada at binigyan sila ng pag-asa, siya ay sumuko na ngayon. Pagkalipas ng 2 segundo, sa wakas ay sinabi ni Alex, handa na ako, pwede na tayong umatras. Whoosh! Sa isang katawan na puno ng mga pinsala, si Xerxes ay lumipad pabalik gayunpaman, ang paglipat ng kapangyarihan ni Alex ay wala kahit saan. Nasaan ang galaw mo? Hindi ka nagsisinungaling, di ba? Tingnan mo sila. Hinabol ba nila tayo? Walang pakialam na tanong ni Alex. Anong ibig niyang ipahiwatig? Lumingon si Xerxes at napagtanto na nakatayo nga ang mga miyembro ng sekta doon, hindi sila hinahabol. Kakaiba ang itsura nila, para silang nabulag at hindi makita ang kanilang paligid. Mukhang kinakabahan, lumingon sila dito at doon, iwinagayway ang kanilang mga espada at sumisigaw sa takot na pagkalito. Boss, nandito ka ba? F***, saan nanggaling ang makapal na fog na ito? Wala akong makita, boss. Pangatlong kapatid. Ito ay isang spell. Mag-ingat, lahat. Lumapit ka sa akin. May tao ba dyan? May nakakarinig ba sa akin? Kakaiba ang kinikilos ng mga miyembro ng sekta. Ito ay mukhang nakakatawa kay Xerxes at sa iba pa kaya kailangan nilang magsikap na huwag tumawa. Tanong ni Luna, bakit sila biglang nagkaganito? Tumingin ang matanda kay Alex at sinabing, napakatalino at malikot na spell. Hindi ko maisip kung paano mo mabubuo itong elemental trap nang hindi gumagalaw. Malinaw na nalampasan mo ang yugto ng Grandmaster sa pagbuo ng mga porma sayon. Ngumiti si Alex ng nakakaloko. Gumamit lang ako ng ilang trick. Ang trick na binanggit niya ay ang paglalagay ng isang salamin na imahe ng kanyang sarili. Ang hindi gumagalaw ay ang ilusyon, habang siya ay matagal nang nadulas sa ilalim ng lupa upang ihagis ang porma sayon. Ginamit niya ang 24 na baras na mga bandila ng porma sayon na nakuha niya sa underworld. Gayunpaman, hindi naintindihan ng matanda ang mga salita ni Alex, na iniisip na ito ay isang hindi patas na panlilin lang upang makakuha ng tagumpay. Agad na sinabi ni Xerxes, dalhin ang isa sa kanila at tanungin siya kung nasaan si Jade at ang iba pa. Tumanggaw si Alex. Itinaas niya ang kanyang kamay at bumuo ng ilang mga simbolo, na binago ang porma sayon. Pagkatapos ay umalis ang isang disipulo sa formation area, napisil siya doon. Bago pa maintindihan ng lalaki ang nangyari, sabay na umatake sina Alex at Xerxes at nabali ang magkabilang braso, kinaladkad siya palabas. Magsalita ka, sinaktan mo ba ang mga kaibigan natin sa loob? Anong nangyari sa kanila? Banta ni Xerxes sa lalaki na may nakakatakot na ekspresyon, namumula ang mga mata. Matigas ang ulo ng lalaki at tumangging magbigay ng diretsyong sagot. Ang tanging sinabi niya ay, patay na sila. Walang ibang salita, agad siyang sinaksak ni Xerxes hanggang sa mamatay at nilingan si Alex. Maglabas ka pa ng 2. Kabanata 2814. Tiningnan ni Alex si Xerxes na may malalim na iniisip. Bro, siguradong may sigasig ka, di ba? Pinatay mo ang lalaki pagkatapos magtanong ng isang tanong. Hindi mo ba siya nasusulit? Nag-isip nga si Alex, ngunit sinunod pa rin niya ang gusto ni Xerxes, binago ang porma sayon upang payagan ang 2 pang tao na makalabas. Bukod dito, sinaksak ni Alex ng espada ang kanilang mga tiyan bago pa man maintindihan ng 2 ang nangyayari. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Hindi sila papatayin ng pag-atake dahil napakalakas nila, ngunit tiyak na masasaktan ito. Mabilis din itong ginawa ni Alex na parang nangangatay ng hayop. Napahawak ang 2 lalaki sa kanilang tiyan na nasugatan. Napatingin sila kina Alex at Xerxes, na puno ng galit ang kanilang mga mata. Kayong mga taksil, kasuklam-suklam na mga tao.
Ano pa ang kaya ninyong mga katutubo maliban sa panlilinlang at panlilinlang? Hindi pinansin ni Xerxes ang kanilang mga sigaw at sumpa. Isa lang ang tanong ko, kung hindi ako kontento sa mga sagot mo, haantong ka sa kanya. Tinuro niya ang patay. Anatoly, ikaw, pinatay mo siya. Nang matapos siyang magsalita, itinusok ni Xerxes ang kanyang espada sa isa nilang binti. Ang dulo ng talam ay tumusok sa mga buto, at ang lalaki ay napasigaw ng malakas sa sakit. Tumigil siya sa pagpipigil at walang tigil na nagmura. Hinaan mo ang dila mo. Kung isumpa mo ulit ako, I swear I'll kill you, sabi ni Xerxes. Fuck, sa tingin mo natatakot ako sa'yo. Splurt, walang awang itinusok ni Xerxes ang kanyang espada sa bibig ng lalaki hanggang sa tumagos ito sa likod ng kanyang bungo. Namatay on the spot ang lalaki. Nakita mismo ng katabi niyang lalaki ang madugong eksena. Nanginginig siya na nalaglag ang panga sa lupa. Pinagmasdan niya ang kanyang sinumpaang kapatid na bumagsak, patay. Pakiramdam ng lalaki ay naalis ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang puso habang ang matinding takot ay nanag sa kanyang puso. Sa isang malakas na kalabog, lumuhad siya sa lupa. Magsasalita ako, magsasalita ako. Ang mga taong tinatanong mo ay tumalon sila sa isang malalim na kanyan. Malamang napatay na sila. Nang matapos siya, galit na umungal si Xerxes at pinutol ang ulo ng lalaki. Nalungkot sina Martini, Freya, Luna, at ang iba pa sa masamang balita. Nagsimula silang humikbi ng mahina. Umiiyak din si Luna. Hindi niya matanggap na patay na ang kanyang mga magulang. Hindi. Ayaw kong maniwala. Makapangyarihang tao sila. Paano sila mamamatay? Sila ay dapat na buhay. Hindi sila maaaring mamatay. Lumuhad si Luna at tinakpan ang kanyang bibig, nawasak. Nagsalubong ang mga kilay ni Alex na hindi rin matanggap. Pagkatapos, muling binuhay niya ang porma sayon makalipas ang ilang segundo, pinatay ang lahat sa loob ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanilang mga kaluluwa at hinanap sa loob. Hindi nagtagal, nakita niya ang kanyang hinahanap. Ipinapahiwatig nito na ang huling lalaki ay hindi nagsisinungaling. Si Jade, Gilbert, at ang iba pa ay talagang tumalon sa isang malalim at madilim na kanyan. Higit sa lahat, ang kanyan ay napuno ng hindi masabi na panganib. Tinakpan ng itim na ulap ang lugar at, mula sa kulay nito, napakalason. Sa kabila noon, pinilit ng sektang Silencing Sword, wala silang pagpipilian kundi tumalon. Ibinigay ng mga bastard ang pinakabuod ng sangkatauhan nang dumating sila sa Earth. Hindi lang nila tiningnan ang mga katutubo bilang mga insekto na maaaring basta na lang patayin, ngunit mabisyo rin sila sa mga babae. Katulad ng kung paano nila kinagigiliwan sina Jade at Metzli, at maging ang kagandahan ni Bunty, na umaasang gagawin silang mga laruan na nakakatugon sa kanilang pagnanasa. Higit sa lahat, ang kanilang pagbuo ng espada ay talagang napakalakas. Kabanata 2815. Si Jade at ang iba pa ay nagtamo ng malagim na pinsala pagkatapos ng maraming laban, lalo na si Jade, napakalubhan ng kanyang mga sugat maging ang kanyang bituka ay nakabitin. Ang higit na nanakit sa kanya ay ang pinuno ng mga taong ito. Nang matapos na panoorin ni Alex ang mga alaala, galit na galit siya. Gusto kong patay kayong lahat. Siya ay sumugod sa porma sayon at pinatay ang mga tao sa loob ng walang pag-aalinlangan. Pinagmasdan ni Martini si Alex, na tumatakbong galit at may suot na gulat na ekspresyon. Anong meron sa kanya? Ang puso ni Xerxes ay lumalabas sa kanyang dibdib. Alam ni Alex ang isang soul-searching spell. Maaari niyang tingnan ang mga alaala ng kaluluwa ng isang tao, kaya maaaring ito ay. Sa pag-iisip ng nakakatakot na posibilidad na si Jade ay maaaring patay na, naramdaman ni Xerxes ang kanyang sarili na nawawalan ng malay. Siya ay sumugod na parang hangin dahil ang hindi mapakali na galit ay nagtulak sa kanya na patayin din ang mga taong ito. Sa tulong ng mga bandila, madaling umatake sina Alex at Xerxes sa porma sayon, tulad ng pagpuputol ng mga gulay. Tanong ni Xerxes kay Alex habang hinahampas, may nakita ka ba? Tell me, kumusta si Jade ngayon? Kamusta siya? Nanatiling tahimik si Alex, kaya naintindihan agad ni Xerxes. Jade, Arg, Splursh. Splat. Nagalit si Xerxes, ang kanyang tsiging nagngangalit habang sinasaksak niya ang lahat ng kanyang nahawakan. Puno ng dugo ang mukha at katawan niya. Napasigaw siya ng malakas habang tinutusok,
Jade, paano ka mamatay? Paano ka mamatay bago ako? Hindi ako papayag, hindi ako papayag. Si Alex naman, pinatay niya ang pinuno sa pamamagitan ng paghiwa nito sa dalawa sa baywang. Namula ang mga mata ni Ron, kitang-kitang mabangis. Bago siya namatay, siya ay umungol, hindi nagsisisi. Mga katutubo, huwag kayong masyadong masaya. Kami lang ang unang brigada, mga piraso ng sakripisyo na ipinadala dito upang suriin ang lupa. Malapit na ang tunay na makapangyarihang tropa. Inagaw ng Wastelands ang swerte sa universo. Ang lupaing ito ay pag-aari ng Sansinukob, at kayong mga katutubo ay mga mapot na magnanakaw. Maghintay lamang. Ang aming mga elite ay gagamit ng mga espesyal na kagamitan para malampasan ang hadlang at magpadala ng mas malalakas na miyembro. Pagkatapos, iyon ang magiging wakas para sa inyong mga katutubo. Napakunot ang noo ni Alex nang marinig iyon, napakalakas na ng mga tagalabas na ito. Kung ang mas malalakas na tagalabas ay maaaring linlanggan ang hadlang at makapasok sa Earth, ano ang mangyayari sa atin na mga katutubo? Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, dinala niya ang kaluluwa ni Ron at hinanap muli ang kanyang kaluluwa. Di nagtagal, natagpuan ni Alex ang mga alaala na binanggit ni Ron, at nakahanap siya ng higit pang impormasyon. Una, ang mga coordinate ng Earth ay nalantad sa universo, kaya halos lahat ng puwersa sa labas ay gustong ipadala ang kanilang mga tao na naghahanap ng great opportunity. Pangalawa, ang mga tao sa universo ay hindi pala kaibigan at nagtataglay ng matinding puot sa mga katutubo ng Wasteland. Pangatlo, isang makapangyarihang sekta ng universo ang gumising sa kanilang dakilang ninuno. Sa pamamagitan ng ilang puwersang nagkakaisa, nakagawa sila ng isang engranding trick, na naglalayong dayin ang mga depensa ng Earth at magpadala ng mas malalakas na tao. Ang tatlong sitwasyong ito ay kritikal, lalo na ang pangatlo. Kung ang kanilang mga plano ay magtagumpay, ang Earth ay lubhang nanganganib. Sa kabutihang palad, kahit na nakahanap sila ng paraan, kakaunting kapangyarihan ang maaaring maitago mula sa mga hadlang ng Earth. Ang problema ay hindi alam ang limitasyon. Bad mood si Alex. Itinaas niya ang kanyang kamay at agad na pinatay ang kaluluwa ni Ron, pagkatapos ay inilayo ang mga bandila. Napuno ng malungkot na kapaligiran ang lugar. Nabaliw si Xerxes. Sumigaw siya at umiiyak habang sinasaktan niya ang sarili, na konsensya sa pagkamatay ni Jade. Sinubukan siyang pigilan ni Alex, ngunit hindi siya nakinig. Sa huli, sinapak siya ni Alex ng marahan at sumigaw. Kailangan natin ng ebidensya. Kailangan nating makita sa ating sarili kung sila ay tunay na patay. Sumama ka sa akin sa kanyan, at hahanapin natin sila. Sabi ni Luna, isama mo ako. Hindi ako maniniwala na mamamatay sila. Nakaligtas sila sa napakaraming sitwasyong nagbabanta sa buhay, kaya paano sila mamamatay sa ganoong lugar? Noon din nagsalita ang matanda. Kung pinag-uusapan mo ang kanya na alam ko, may alam akong shortcut na magdadala sa atin sa ibaba sa lalong madaling panahon. Kabanata 2816. Malaki ang kinalaman ng mga tumalon sa bangin sa mga naruroon. Natural, walang gustong manatili dito at maghintay. Ito ang magiging pinakapahirap na pagsubok. Sa kabutihang palad, ang Genbo Protector ay walang katulad na pamilyar sa lugar. Alam niya kung saang lokasyon iyon sa sandaling marinig niya ito at alam din niyang may shortcut papunta sa bangin na iyon, kaya sumunod ang grupo ng mga tao. Ang paligid ng True Martial Shrine ay may mga komplikadong porma sayon at organo. Ang isang bahagyang maling galaw at ang isa ay makulong, at ang mga aksidente ay mangyayari. Ikaw ay dapat na pumasok sa bahaging ito ng kalsada ng mag-isa, ngunit pagkatapos na sumalakay ang walang kamatayang angkan, ito ay iba. Susunod, ako ang mangganguna sa daan. Sundin ang aking mga yapek, at hindi dapat gawin ang isang maling hakbang. Ang matanda ay nasa dulo na ng kanyang buhay. Siya ay nasa kanyang huling mga binti, at siya ay natural na mabagal bilang isang pagong. Isang grupo ng mga tao ang sumunod sa likuran. Bagamat labis silang nababalisa, pinilit nilang kontrolin ang kanilang mga emosyon. Prangka na sinabi ni Xerxes, Elder, paano ito, bugbuhitin kita, at magbibigay ka ng direksyon. Tumalikod ang matanda at sumagot, Bata, huwag kang menas. Hindi nakaimik si Xerxes. Paanong hindi siya nababalisa? Ang pagligtas sa kanyang asawa ang pinakamahalaga. Gayunpaman, gusto lang ng matanda na pumunta mag-isa. Hindi mo naiintindihan ang misteryo dito.
Kung wala akong personal na humahantong sa landas na ito, hindi mo mararating ang kalaliman. Ito ay dahil ako ang pinuno dito. Sinabi ni Martini kay Xerxes, pagtiisan mo muna siya. Makinig ka sa senior. Siya ay nananalangin na ang mga tumalon sa kalaliman ay ligtas at maayos. Ang Junyai ay mabagal, talagang mas mabagal kaysa sa karaniwang paglalakad. Hindi ito nakita ng iba, ngunit nakita ni Alex. May mahinang alon na lumabas sa ilalim ng mga paa ng matanda. Tila naiimpluwensyahan niya ang porma sayon sa ilalim ng daanan tuwing hahakbang siya. Siya ay isang dalubhasa sa pagbuo, at ang kanyang pangunawa sa mga porma sayon ay napakalakas. Sa wakas ay naisip niya ang mga detalye pagkatapos maghanap ng kalahating araw. Ang daanan na kinuha nila ay orihinal na wala doon ngunit isang bagong pinalawak mula sa manipis na hangin. Ito ay ang spell formation, ang spatial formation. Sa ilalim ng pambihirang daanang ito ay malamang na isang napakalalim na kailaliman. Sa daan, sila ay walang ginagawa. Pagkatapos ay may nagtanong sa matanda tungkol sa True Martial Shrine, na gustong malaman ang tungkol sa hindi namamatay na mga nilalang at ang background ng Undying Clan. Sinabi ng matanda, kung gayon sasabihin ko sa iyo, ang True Martial Shrine, sa katunayan, ay isang lugar ng mga pagsubok, na matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng True Martial Shrine. Mayroong sinag ng espiritual na kamalayan ng True Martial Starlord na nagsasagawa ng mga pagsubok para sa lahat ng papasok. Ang mga makapasa sa mga pagsubok ay maaaring makakuha ng ilang mga gantimpala mula noong sinaunang panahon hanggang sa katapusan ng sinaunang panahon, at iba pa. Ang mga tao ay nakinig sa pagkamangha at pagkahumaling. Tinanong ni Luna, ano ang gantimpala? Sabi ng matanda, ito, hindi ko alam dahil mahirap ang pagsubok dito. Sa aking alaala, tila ang Genbo Emperor lamang noong unang panahon ang matagumpay na nakapasa sa paglilitis at nakakuha ng gantimpala. Ano ba talaga? Hindi ko alam. Naglakad ang mga tao sa likod ng matanda at nagkatinginan. Tinanong ni Claudia, ilan ang nagsagawa ng paglilitis? Sandaling nag-isip ang matanda bago sumagot. Sa kabuuan, 1,387,500 na katao. Ano? Ang daming sumubok, pero isa lang talaga ang pumasa. At ang iba pang sumubok ay mga ordinaryong tao. Walang ordinaryong tao. Karaniwan, higit sa 70% ng mga trialist ay may mas mataas na paglilinang kaysa sa iyo. Nang marinig ito ng mga tao, sila ay nahulog. Ang rate ng tagumpay ng pagsubok na ito ay masyadong mababa. Hindi ganoon kahirap, ngunit hindi rin ito tungkol sa pagpasa sa mga tao. Ang tanging nakapasa ay maaaring maswerte dahil nagkaroon ng pansamantalang short circuit ang system. Noong una, gusto ng lahat na subukan ng marinig nila ang tungkol sa isang misteryosong gantimpala para sa pagpasa sa pagsubok. Ngayon, ayaw ng lahat. Tanong ni Alex, Senior, kilala ko si Genbo Emperor. Sino itong True Martial Starlord? May nakakaalam ba? Parang walang nakakaalam ng sagot. Ang sagot dyan, gayunpaman, ay lalong hindi nakapagsalita, dahil sinabi ng matanda na hindi rin niya alam. Hindi pwede, Senior. Ikaw ang pinuno dito, ang tagapagtanggol ng True Martial Shrine. Paano mo hindi alam kung sino ang True Martial Starlord? Kung gayon, hindi ba? Nangunguna ka ng bulag. Sino ang nakakaalam kung maaaring siya talaga ang humantong sa kanila sa kanilang paghahanap ng kapahamakan? Umiling ang matanda, huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawala sa ilalim ng aking pamumuno. Sa huli, ako ay isang inapo lamang ng Genbo Emperor, inutusang bantayan ang True Martial Shrine dito. Tungkol naman sa True Martial Starlord, hindi ako malinaw kung sino siya dahil hindi ako nakapasa sa paglilitis. Gayunpaman, halos hulaan ko na ang True Martial Starlord ay maaaring hindi mula sa ating universo, ngunit mula sa isa pa. Kabanata 2817. Hindi matanggap ng maraming regular na tao ang pagkagambala sa pag-unawa sa sistema ngayon. Ang mga tao ay palaging pinag-aralan sa Earth na ang universo ay natatangi at napakalawak na walang nakakaalam kung gaano ito kalaki. Biglang nagkaroon ng outer universe ngayon, isang bagay na hindi nila maisip. Gayunpaman, tumanggo si Xerxes, meron talagang outer universe. Minsan na kaming nakita ni Alex. Sa Underworld, nakilala ng dalawa ang mga tao mula sa kalawakan. Ang ganitong mga salita, muli, ay nagdulot ng hinala.
Ang video na ito ay edited by Urban TV. Naglalakad sila sa kalsada habang nag-uusap. Sa wakas, dumating sila sa dulo, ngunit mayroong isang lawa sa ilalim ng lupa. Walang katapusan ang lawa, madilim at malamig, kasing dilim ng tinta. May bangka sa baybayin. It looked very rudimentary na para bang babagsak ito anumang oras. Ngunit, may ilaw na parol sa busog, mahinang kumikislap ang madilim na liwanag sa loob nito. Sa mahinang liwanag na ito, makikita ang mga patong ng puting fog na tumatakip sa lawa na gumagalaw at umalingaw-ngaw na parang kamakaway na mga patong ng sutla at satin. Sumakay sa bangka ang matanda. Halika na, tanong ni Alex, saan ito naglalayag? Sabi ng matanda, syempre, para kunin iyong iilan mong kaibigan. Pagkatapos, dadalhin kita sa paglilitis. Ha, senior, mula sa iyong tono, maaari mo bang malaman ang tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng ating mga kaibigan? Tumanggo ang matanda, oo, buhay pa silang lahat. Napangiti si Martini at ang iba pa at agad na niyakap ang isa't isa dahil sa tuwa at ginhawa, tumulo ang mga luha sa kanilang mga mata. Ngunit pagkatapos iangat ang bigat sa kanilang mga balikat, naging kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Kung sa simula pa lang ay alam na ng matandang lalaki, bakit hindi niya sinabi ng mas maaga? Pinaglalaroan ba niya ang lahat? Gayunpaman, bago nila matagpuan si Gilbert at ang iba pa, walang nang-ahas na tumalikod sa matanda. Buong kalahating oras silang naglakbay sa lawa. Maliban sa matanda, si Alex at ang iba ay lubos na nalilito tungkol sa direksyon na kanilang pupuntahan. Ang lahat ay naging maayos, gayunpaman, nang makita nila ang isang isla sa gitna ng lawa. Isang sinag ng liwanag ang bumagsak, nagniningning mismo sa isla. Ito ay hindi isang malaking isla at tumakbo lamang ng ilang kilometro sa paligid. Ang mga lupain nito ay tigang, walang halaman. Nakita ng ilang tao si Gilbert at ang iba pa na nakaupo sa paligid. Nanay, tatay, asawa, agad na sumugod ang isang grupo. Nagulat din ang ilang tao sa isla, hindi inaasahan na mahahanap sila ni Martini at ng iba pa. Nakita ni Xerxes si Jade, na buhay pa. Hindi niya maiwasang makaramdam ng saya, may luha sa kanyang mga mata. Sumugod siya, buhay ka pa, Jade. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Tumayo din si Jade at mabilis na tumakbo papunta kay Xerxes. Tuwang-tuwa si Xerxes na ibinuka ang kanyang mga braso, balak siyang yakapin ng mahigpit. Our reunion is happening after a calamity, naisip niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang halos nasa harapan na niya si Jade, lumiko siya sa isang sulok at tinungo si Alex, binigyan siya ng mahigpit na yakap. Little Alex, buhay ka pa. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Naninigas ang mukha ni Xerxes. Panipi-panipi, Kabanata 2818. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nagpagulo sandali kay Alex. Pangunahin ito dahil ang mga salita ni Jade kay Alex ay eksakto kung ano ang sinabi ni Xerxes sa kanya, bawat salita kung ano ito. Ito, malapit siya sa puso. Nakita ni Alex ang ekspresyon sa mukha ni Xerxes, isa na hindi nakakagulat. Ito ay maihahambing sa isang kalamidad. Iba rin ang itsura ng iilang katabi niya. Marami pa rin ang nag-iisip, naka-move on na kaya si Jade kay Xerxes at na-fall kay Alex. Sa modernong lipunan, ang diborsyo at muling pag-aasawa ay hindi na bago, lalo na sa mga nakaraang taon, kung saan ang mga rate ng diborsyo sa ilang mga lungsod ay umabot sa isang napakalaki na 50%. Walang kakaiba para sa isang diborsyadong dilag na tumalikod at makatagpo ng bagong pag-ibig. Sina Jade at Xerxes ay mahigit 10 taon na ring hiwalay. Medyo huli na para kay Jade na magkaroon ng relasyon sa ibang lalaki ngayon. Nagkaroon na rin ng ibang babae si Xerxes, kaya pa kaya niyang hilingin sa dati niyang asawa na maging virgin para sa kanya habang buhay. Walang ganoong katwiran. Ang ganitong mga kaisipan ay tumatakbo sa isipan ng mga tao. Tumingin sila sa mga mata ni Xerxes, pagkatapos ay nagbigay ng kakaibang tingin. Napabuntong hininga sila sa awa at marahil ay natuwa ng kaunti. Sa pagmamasid sa dalawang magkayakap, naramdaman ni Xerxes ang mga damong tumutubo sa tuktok ng kanyang ulo. Hindi lamang niyakap ni Jade si Alex, ngunit tinitigan niya ito ng may malalim na pagmamahal. Speaking as gently as water, she could, "Baby Alex, the last time we parted, I thought you are dead. Alam mo ba kung gaano ako kalungkot? Ayaw kong. Gayunpaman,
Malinaw na naramdaman ni Alex ang estado ng kanyang puso. Ba, nagsisinungaling na babae. Nasa kanya ang puso ni Buddha at isang malinaw na pag-iisip at agad na nalaman na si Jade ay kumikilos, lahat sa pangalan ng pagpukaw kay Xerxes. Ganyan ang puso ng isang babae. Biglang hinawakan ni Alex ang mukha ni Jade at bahagyang ibinaba ang ulo na parang hahalikan ang labi nito. Biglang natigilan si Jade sa sinabi niya. Idinilat niya ang maganda niyang mga mata at bahagyang iniling ang ulo. Hoy, brat, anong ginagawa mo, ano? Ang kanyang banal na pag-iisip ay naghatid ng isang tinig. Sagot ni Alex, lagi mo ba akong iniisip? Para patunayan na tayo ay nagmamahalan, hahalikan kita ngayon. Paano ang isang Frenchie? Sisiguraduhin ng aking makapangyarihang dila na ikaw ay mabibighani. Mas malapit, mas malapit. Napatingin ang lahat sa kanila, dilat ang mga mata. Sa wakas, marahas na tinulak ni Jade si Alex at sumigaw, brat. Ako ang iyong Panginoon. Kung gusto mong halikan ang iyong amo, halikan mo muna ang malaki mong ulo. Napaatras si Alex ng 2 hakbang. Sinubukan mong pukawin si Xerxes sa pamamagitan ng paggamit sa akin. Sa tingin mo hindi ko malalaman. Sige, tinitingnan kang buhay at maayos ngayon, alam kong ayos ka lang. Halatang mahal mo pa rin si Xerxes. Para sa'yo, umiyak siya dito hanggang sa namamaga ang mga mata niya, pero kayo pa rin ang nagpapahirap sa isa't isa. Buhay ay maikli, bakit ka pa mag-abala? Nagsabi ng totoo si Alex na ikinahiya at ikinagalit ni Jade. Dumiretso si Alex sa gilid ni Bunty, my beautiful white sheep, it's been a while since we last met. Anong problema mo? 3 paa na lang ang natitira mo. Panipi, ang isa sa mga braso ng puting tupa ay malubhang nasugatan. Nagkaroon ito ng madudurog na bali. Gayunpaman, para kay Alex, ang gayong pinsala ay wala. Siya ay tumagal lamang ng halos 10 minuto, at ang namamagang binti ng puting tupa ay nabawasan ng kalahati ng laki nito. Ang natitirang bahagi ng binti ay nangangailangan lamang ng ilang tamang paggaling at mas kaunting paggamit. Sa loob ng 1 buwan, walang alinlangan itong gumaling. Pagkatapos nito, umupo ang puting tupa kasama ng butcher. Bago ito, inakala ng mga puting tupa na namatay ang Verdugo. Ngayon, siya ay nawala at natagpuan. Ang mga taong hindi pa nakaranas ng ganitong uri ng kagalakan ay hindi mauunawaan. Sina Luna, Freya, Principal Henderson, Metzli, at ang iba pa, ay nagsiksikan. Sa relatibong pagsasalita, si Alex ang naging walang pakialam. Nakatayo siya sa isla, naramdaman ang vibration ng mystic armor sa palasyo ng isip. Kabanata 2819. Pagkatapos, biglang naantig ang kanyang puso, at napatingin sa matandang tagapagtanggol. Bigla siyang nagkaroon ng kaliwanagan. Elder, ikaw ba? Ito ba ay isang pinakipot, na hati na kaluluwa na naging isang nilalang? Ang totoong ikaw. Sinabi niya ang mga salitang ito habang nakatingala. Napangiti ang matanda. Totoo na ang Genbo ancestor ay pinapaboran ka. Mabilis mo itong makilala. Nabigla pa rin si Alex matapos makuha ang kumpirmasyon ng matanda. Tama pala ang hinala niya. Noong una silang pumasok, nagbutas sila. Nang gawin nila, damyugo ang butas, at lamambat ang buong daanan. Gayunpaman, ito rin ay matibay at nababanat, tulad ng mga bituka ng ilang buhay na bagay. Ngayon, ang luma, kinumpirma ng lalaki na ang tinatawag na Holy Land of Sota, ay sa katunayan, ang katawan ng matanda. Isa itong pagong na kasing laki ng langit at lupa. Sa loob nito ay ang kanyang maliit na mundo. Umupo ang matanda, mahinang bamantong hininga, at sinabi, mula sa pagsalakay ng hindi namamatay na angkan, ang mga tagapagtanggol ng True Martial Shrine ay aktwal na nagbago ng 13 beses, at ako ang huli. Pagkatapos ng aking kamatayan, wala ng mga tagapagtanggol, at ang True Martial Shrine ay mawawala rin magpakailanman sa katapusan ng mundo. Nagulat si Alex. Elder, paano nangyari ito? Isang malalim na kalungkutan ang nabuo sa mukha ng matanda, noong sinaunang digmaan, pinunasan ng komunidad ang aming angkan ng Genbo. Originally, 2 clansmen na lang ang natira, kami ni Genbo Ancestor. Ngayon, patay na rin si Genbo Ancestor, at kapag namatay ako, ang 3,000 taong pamana ng Genbo clan ay ganap na mawawala sa harap ng kasaysayan. Buntong hininga, nakakalungkot. Sa katunayan,
Ang pinsala at impluwensya ng walang kamatayang clan sa universo ay napakalawak. Ilan sa dating umuunlad na mythical four great guardian na nilalang at 8 sagradong hayop ang maaaring mag-iwan ng kislap ngayon. Ang mabagal na boses ng matanda ay puno ng ulan at kalungkutan. Naisip ni Alex ang mga Benares Dragons. Hindi ba si Nila lang din ang naiwan? Tumulo ang luha mula sa mata ng matanda. Sa mga oras na ito, tahimik ding nagtipon-tipon ang mga kakalablab pa lang sa saya ng reunion. Minsan na niyang nakilala ang ama ni Luna, si Gilbert, ang de facto na biyenan ni Alex, noong sinaunang labanan sa force field, ngunit noong panahong iyon, nagkasala siya. Matapos makipagkita saglit, umalis siya nang hindi man lang umimik. Nagkatinginan ang mga in-laws ng ilang segundo. Pakiramdam ni Alex ay hinuberan siya, may nakatingin sa buong katawan niya. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganoong pakiramdam si Alex. Naramdaman na lang ni Alex kung gaano katalas ang mga mata ng taong ito. Mukha rin siyang bata. Sa mga mata ng ordinaryong tao, ang pagtayo kasama niya ay gagawin silang dalawa na hindi makilala sa isa't isa, ang pagkakaiba lamang ay ang kanyang bigot, na nagbigay sa kanya ng ibang tingin. Ngunit, si Alex ay lihim na naghinala na ang kanyang biyenan ay dapat na sadyang iniwan ang buhok sa mukha para akitin ang mga babae. Sa bigot, siya ay nagmukhang mas macho at lalaki. Principal Henderson, kumusta ka na? Matigas na bati ni Alex. Ano Principal Henderson, bata, palihim mong dinukot ang panganay kong anak na babae at ikinabot ang kaluluwa ng aking bunsong anak na babae. Sinasamantala mo ba ang mga ito at pagkatapos ay hindi inaako ang responsibilidad para dito? Ito. Nakinig si Freya na namumula ang mukha, habang nakayuko ang ulo. Kinindatan ni Martini si Alex at Bamulong, hindi mo pa rin ba siya tinatawag na biyenan? Nanginginig ang puso ni Alex. Sa wakas ay kinailangan niyang bayaran ang mga kapritsyo ng kanyang lower half. Biyenan. Kinawian ni Gilbert ang kamay, sige. Umupo at makinig sa mga nakatatanda. Ang senior na binanggit niya ay natural na ang matanda, ang tagapagtanggol. Ang matanda ay nalubog sa kasaysayan habang pinag-uusapan ang katotohanan na walang magiging matandang tagapagtanggol sa hinaharap. Nalaman ng karamihan mula sa kanyang pagbabahagi na ang unang tagapagtanggol ng True Martial Shrine ay dating Genbo Emperor. Matapos maipasa ang paglilitis, si Genbo Emperor ay ginantimpalaan ng True Martial Star-Lord, ngunit siya rin ay nakabalikat sa mga tungkulin ng protector ng True Martial Shrine. Nang maglaon, gayunpaman, natagpuan ng emperador ng Genbo ang isa pang miyembro ng angkan upang maging tagapagtanggol sa halip na siya. Walang bagong tao ang pumasa sa paglilitis. Kaya, ang tagapagtanggol na ito ay naging bahagi ng mga gawain ng angkan ng Genbo hanggang sa lusubin ng walang kamatayang angkan ang True Martial Shrine. Ito ay naging isang bangungot para sa tagapagtanggol. Kabanata 2820. Ang True Martial Shrine ay umiiral sa loob ng bawat isa sa aming mga tagapagtanggol, at ang pagsalakay ng hindi namamatay na angkan ay katumbas ng pagbabarena sa aming mga katawan. Sa kabilang banda, ang walang katapusang nakamamatay na chi ay sumusubok sa ating buhay sa lahat ng oras. Sa makatuwid, pagkatapos na salakayin ng walang kamatayang angkan ang True Martial Shrine, ang mga tagapagtanggol ng bawat kaharian ay hindi mabubuhay ng matagal. Itinuring ko ang aking sarili na maswerte. Ang nakamamatay na chi ay nananatili sa aking katawan dahil ang pinagmulan ay hindi nakakonekta. Wala pang 1/10 ang natitira. Hindi ako magtatagal ng 3,000 taon kung hindi. Nagulat ang mga tao sa sinabi ng matanda. Bago ito, si Alex lang ang nakaisip nito, at ngayon lang nalaman ng iba na ito talaga ang katawan ng isang nilalang, ang matandang nasa harapan nila. Tanong ni Claudia, I don't understand one thing. Kung ang True Martial Shrine ay palaging umiiral sa loob ng bawat tagapagtanggol, mayroon din bang mga tagapagtanggol bago pumasa ang Genbo Emperor sa paglilitis? Tumanggo ang matanda. Gayunpaman, mayroong isa na hindi mula sa aming angkan ng Genbo. Ayon sa patoto ng mga tagapagtanggol ng aking angkan, ang unang henerasyong tagapagtanggol ay isang tao. Matapos ibigay ang tungkulin ng proteksyon sa matandang ninuno ng aking angkan, umalis ang taong iyon. Walang nakakaalam kung sino siya at kung saan siya nagpunta. Nalaglag ang panga ni Alex at ng iba. Pakiramdam nila ay nakikinig sila sa isang uri ng celestial nightmare. Sa sandaling iyon, dahan-daang tumayo ang matanda, let's go.
Nararamdaman ko, wala na akong masyadong oras. Dadalhin kita sa lugar kung saan isasagawa ang paglilitis. Asterisk. Pagkalipas ng ilang oras, pinangunahan ng matanda ang grupo ng malalim sa tiyan ng True Martial Shrine. Doon, nakakita sila ng isang estatwa. Ito ay kakaiba. Wala silang makita na parang nasa ulap o nasa makapal na ulap. Kakaiba. Baka naman short-sighted ako. Kinusot ni Xerxes ang kanyang mga mata. Bakit hindi ko makita ng malinaw ang rebulto? Bukod dito, kapag tinitingnan mo ito, mas bumibigat ang iyong ulo. Panipi. Sa tabi niya, biro ni Jade, I think you had too many women, kidney deficiency. Panipi. Matagal ko nang hindi iyon nararanasan, sagot ni Xerxes. Si Claudia naman, tinapan ang ulo. Nahihilo na rin ako. Inaantok ako at parang gusto kong mahulog. Kumunot ang noo ni Alex at tumingin sa mga tao, bahagyang tumatalon ang puso niya sa gulat. Pagkatapos, tumingin siya sa matandang lalaking nagpoprotekta sa daanan. Ang sabi ng matanda, huwag kang mataranta. Ito ang pagsubok ng True Martial Shrine. Maaari mong palayain ang iyong isip at tanggapin ang pagsubok ng kalooban ng True Martial Star-Lord. Ang iyong mga pisikal na katawan ay mananatili dito. Ito ang iyong unang pagsubok. Nang matapos magsalita ang matanda ay dahan-daang natamba si Claudia. Agad na lumapit si Gilbert para hawakan siya. Senior, anong meron sa kanya? Gayunpaman, siya rin ay nakaramdam ng pagkahilo at namamaga, na parang lasing. Huwag kang kabahan. Ito ang kalooban ng kanyang kaluluwa. Sinusubukan na ito. Binuksan ni Alex ang kanyang banal at mata ni Buddha at nagmamasid ng mabuti. Sa totoo lang, sino ba talaga ang matandang nagprotekta sa Taoism? Ito ay kanyang sariling mga salita, at si Alex ay kailangang mapanatili ang isang tiyak na antas ng pagbabantay. Paano kung siya ay isang sikretong kontrabida? Nalaman niya na ang kaluluwa ni Claudia ay hindi hiwalay sa kanyang katawan ngunit nakulong sa isang kaharian, na may malabong dawis na batas na lumilitaw, misteryoso at hindi mahipo. Dapat walang kasinungalingan. Pagkatapos noon, sunod-sunod silang nag-collapse at pumasok sa trial. Samantalang si Alex, matagal niyang tinitigan ang rebulto at nagulat siya na hindi man lang siya nakaramdam ng kalahating pagkahilo. Naghinala siyang nagtanong, wala bang silbi ang paglilitis sa True Martial Shrine para sa akin? Tumawa ang matanda, nakatanggap ka ng regalo mula sa Genbo Emperor ng aking tribo. Ang carapace ng Genbo ay ang pinakamahusay na mayroon ang emperador, at mula sa sandaling matanggap mo ito, minana mo ang ikasampu ng kalooban ng emperador ng Genbo. Dapat ay mayroon kang malaking kalooban kung gayon. Tanong ni Alex, hindi ko na kailangang dumaan sa unang antas na ito. Kailangan mo pa ring dumaan, syempre, sabi ng matanda. Ang unang pagsubok ay hindi lamang nagpapatunay kung maaari kang makapasa, ngunit pipilitin din ito ang iyong sarili na makamit ang pinong kalooban. Ang isang 10 bahagi ng lakas ng kalooban ng Heavenly Emperor Genbo ay hindi dapat maging limitasyon mo. Ang iyong layunin ay dapat na mas mataas at mas malayo hanggang sa punto na malampasan ang Heavenly Emperor Genbo. Napatingin si Alex sa mga taong nakahandusay sa paligid niya. Ano ang mangyayari kung ako ay mabibigo sa pagsubok? Huwag kang mag-alala. Kung nabigo ka, hindi sila masasaktan, sabi ng matanda. Sa halip, ang kanilang paghahangad ay mapapahusay. Sa makatuwid, ang ilang mga pagsubok ay darating sa pangalawang pagkakataon pagkatapos mabaigo. Sabi nga, dalawa lang ang pagkakataon ng isa na dumaan sa pagsubok sa isang buhay. Kaya, dapat mong pahalagahan. Kung mas mataas ang iyong marka, mas maraming reward ang makukuha mo. Buzz. Sa sandaling iyon, isang pares ng malalaking mag-aaral ang bumungad sa kalangitan sa itaas ng rebulto. Duguan sila. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex habang hindi niya namamalayan na nakatingin sa kanila. Sa sumunod na segundo, ang kanyang isip ay naakit ng kakaibang mga mata, at ang kanyang kamalayan ay nataranta bago pumasok sa isang kakaibang lugar. Napakadilim na wala siyang makita. Inabot ni Alex para hawakan ang paligid, ngunit nabigo siya. Ni hindi niya maramdaman ang sariling katawan. Saan ito? Nang umusbong ang tanong na ito sa isip ni Alex, isang sinaunang tinig ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Maligayang pagdating sa trial ground ng True Martial Shrine.
Ikaw ay isang trialist dito sa unang pagkakataon. Tungkol sa pagsubok ng paghahangad sa panahong ito, maaari ko bang itanong kung aling kahirapan ang nais mong ipagpatuloy? Nagulat, sinabi ni Alex nang hindi namamalayan, may iba't ibang antas ba ng kahirapan ang pagsubok? Sumagot ang boses na iyon, tama. Sila ay normal, mahirap, at impyerno. Nagulat na naman si Alex. Pwede ka ba talagang magsalita? Sino ka? Ang tunay na Martial Star-Lord. Sino ako? Hindi ako ang True Martial Star-Lord. Dati akong bahagi ng kaluluwa ng True Martial Star-Lord na nahati sa milyon-milyon. Bahagyang nagulat si Alex. Gayunpaman, maingat pa rin niyang tinanong ang boses. Sa pagkakataong ito, nagtanong siya tungkol sa mga pagkakaiba sa tatlong antas ng kahirapan. Ang sagot na nakuha ni Alex ay iba ang mga gantimpala. Nang tanungin ni Alex ang boses kung ano ang mga partikular na gantimpala, tumanggi itong magpaliwanag. Ipinahiwatig nito na makakakuha siya ng mas maraming magagandang gantimpala alinsunod sa kanyang marka. Kung gayon, ano ang mga tiyak na pagkakaiba sa tatlong antas ng kahirapan? Maaari mong sabihin sa akin. Hindi ko kaya. Damn it. Ngunit ang masasabi ko sa iyo ay pagkatapos na makapasa sa pagsubok ng paghahangad sa kahirapan sa impyerno, talagang makakakuha ka ng mga gantimpala mula sa True Martial Star-Lord. Ang mga gantimpala mula sa iba pang mga antas ng kahirapan, sa katunayan, ay maaari lamang ituring bilang aliw. Gayunpaman, nararamdaman kong nagtataglay ka ng aura ng dating matagumpay na trialist na iyon, kaya mariing inirerekomendo kung pumunta ka sa antas ng impyerno. Kung hindi, kahit ako ay hahamakin ka. Ngayon, iyon, sa kanyang pagtataka, nagkaroon ng damdamin ang tagasuri ng trial grounds. Dahil sinabi ng examiner, nagpa siya si Alex. Deal, kukunin ko ang antas ng impyerno. Ang tinig ng tagasuri ay nagmula sa kadakilaan. Napakagaling. Nais kong tagumpay ka. Para sa pagsubok ng paghahangad sa antas ng impyerno, ang misyon ay manatiling buhay at pumatay ng 79,999 na abisaw na demonyong hayop. Holy crap, yang marami. Mamamatay ako bago ko sila patayin lahat. Isang malumanay na paalala. Ang bawat abisaw na demonyong hayop ay nagtataglay ng parehong kapangyarihang panlaban gaya ng sa iyo. Ano ang sinabi mo? Nagbibiro ang examiner, di ba? Paano posibleng maipasa ni Alex ang pagsubok sa ganoong uri ng kahirapan? Sa kabutihang palad, dahil magiging maayos siya kung siya ay nabigo, ituturing niya lamang ito na parang isang laro at laruin ito. Gayunpaman, muling narinig ang boses na iyon. Dahil minana mo ang bahagi ng kalooban ng huling matagumpay na pagsubok, hindi ka maaaring huminto sa kalahati. Ang parusa ng pagkawala ng paglilitis ay pagpapawalang bisa. Ano ang sinabi mo? Anong uri ng pagpapawalang bisa? Nagulat si Alex. Patay ka sa katotohanan. Kabanata 2822. Banal na kalokohan. Fuck. Scam ba ito? Hindi ba't sinabi mo na magiging okay ako kapag nabigo ako sa pagsubok? Ngayon, sasabihin mong kukunin mo ang buhay ko. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko gusto ang anumang bahagi ng masamang pagsubok na ito, okay. Dumaan si Alex sa bubong. Isa pa, at magkakaroon ng 100,000 abisaw na demonyong hayop na papatayin. Sa bawat isa ay may kanyang kapangyarihang panlaban, paano niya magagawa ang paglilitis? Hindi ito pagsubok, ito ay nililigawan si kamatayan. Gayunpaman, ang mahinang boses ng matandang geezer na iyon ay tumunog, nagsimula na ang pagsubok, at hindi na ito mapipigilan. Ang kinahinatnan ng sapilitang pagpapahinto sa paglilitis ay pagpapawi. God the asterisk man you. Malakas na nagmura si Alex. Pagkatapos, naramdaman niyang gumalaw ang kanyang kaluluwa at hindi na madilim ang paligid. Ang lumitaw ay isang kalawakan ng liwanag at lubhang sariwa, komportableng hangin. Hindi. Ito ay ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ang sarap ng pabango. Ang ganitong uri ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay mas komportable kaysa sa panahon ng pag-agos ng espiritual na enerhiya. Huminga ng malalim si Alex at agad na nakaramdam ng kaginhawaan na malapit na siyang mapasigaw. Naramdaman niya ang isang misteryosong kadahilanan sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa na may napakataas na kaugnayan sa kanyang katawan. Ito ay isang evolved na bersyon ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa,
kung saan ang bango nito ay umalma sa 3,000 gintong core sa kanyang katawan. Ano ang nangyayari? Ang aking pisikal na katawan ay malinaw na nasa labas, at ang aking kaluluwa lamang ang dumating dito. Ngunit bakit nararamdaman ko ang 3,000 gintong core sa aking katawan? Bahagyang natarante si Alex. Dinilat niya ang mga mata niya at nakita niya ang itsura niya. Nako, anong buhay? Siya ay dumating dito ganap na hiyubot-hubad. Hindi nakapagtataka na nakaramdam siya ng ginaw sa kung saan. Gulat na gulat siyang tumingin sa paligid at natigilan siya sa nakita. Ano ang mga bagay na iyon? Isang tropa ng naglalaway na mga babaeng bakulaw. Nakatingin kay Alex ang 13 hanggang 16 na talampakan na matangkad na mga bakulaw na duguan ang mga mata na tila nakatingin sa matagal na nilang hinihintay na hunk ng isang lalaki. Tahimik na umatras si Alex. Hindi kaya, mga demonyo ba silang halimaw? Ano ang sinusubukan nilang gawin? Hindi naman nila ako guguluhin, di ba? Hindi niya sila binigyan ng tamang bilang, ngunit halos masasabi niya ang bilang, hindi bababa sa 50 katulad na gorilya ang nakatitig sa kanya ng may masamang hangarin, dahan daw ang nakapalibot sa kanya, naglalaway sa tuwa. Inabot pa ng ilang malalaki at malabag na babaeng bakulaw na hawakan ang kanilang mga puwitan bago hinimas ang kanilang mga tiyan. Nakaramdam ng pagkasuklam si Alex. Nai-imagine niya kung gaano kalungkot ang kahihinatnan kapag nahulog siya sa mga kamay ng tropang ito ng mga babaeng bakulaw. Instant teleport. Poof! Tinangka ni Alex na alisin ang instant teleport, ngunit dumiretso siya sa lupa. Nagulat siya. Nabigo siyang mag-teleport. Sa sandaling hinawakan niya ang lupa, lahat ng 50 babaeng gorilya ay sumugod. Ang ilan ay lumukso, ang ilan ay naglalabas ng may inis na alulong, habang ang ilan ay nag-away at nagkagat-kagat, nakikipagkompetensya para sa kanilang biktima. Nagmamadaling bumangon si Alex at iniwasan sila. Boom! Ang mga pag-atake ng hindi bababa sa 10 babaeng gorilya ay dumaong sa kinatatayuan niya, pinasabog ang isang napakalaking 32 yarda na bunganga. Edman it, paano kaya itong mga babaeng nagnanasa sa kanya? Nananabik sila sa kanyang laman. Si Alex ay biglang tumakas. Ngunit ang mga bakulaw ay mabilis. Dahil hindi niya mapataas ang distansya sa pagitan nila sa pamamagitan ng instant teleportation, nakangangalang siya at humarap sa kawan. Bam! 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 Tahimik na umungol si Alex matapos makipagpalitan ng ilang suntok. Siya ay may pisikal na katawan ngayon, ngunit ang isang ito ay dumating ng walang Ymir's Divine Bone, Yin Yang Chi, at Yellow Obsidian Chi. Wala sa mga cheat na iyon ang umiral. Wala man lang siyang armas, lahat ng iyon ay hinuberen na siya. Ang tanging kiginhawahan niya ay naroon pa rin ang 2 puno sa palasyo ng kanyang isip, at normal din ang gintong lawa ng banal na kapangyarihan. Samantala, ang 3 gintong core ay tila konektado sa kanyang orihinal na pisikal na katawan. Kabanata 2823. Pagkatapos, isang salita na lang ang natitira. Fuck! Ginawang enerhiya ni Alex ang lahat ng sama ng loob at sama ng loob laban sa True Martial Star-Lord bago ibinuhos sa mga babaeng gorilla na may dugo ang mata. Ang Dragon Tossed Punch ni Body. Agad na pinakawalan ni Alex ang suntok sa isang bakulaw na tumalon para magkamot ng lalamunan. Napabalikwas ang bakulaw sa isang malakas na putok, ngunit hindi ito gaanong nasugatan at hindi nagtagal ay muling lumapit sa kanya. Ang paalala ng matandang geezer na iyon tungkol sa mga kalaban na may parehong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay talagang hindi isang kasinungalingan. Ang lakas ng pakikipaglaban ng bawat unggoy ay maihahambing sa kanya. Makalipas ang 3 minuto, 7 mahabang sugat ang natamo sa likod ni Alex. Naligo siya sa dugo bago niya nagawang patayin ang unang bakulaw. Samantala, ang nag-aapoy, nakatusok na sakit sa likod, ang dugo sa buong mukha at katawan, at ang mga natitirang baliw na kalokohan ng mga bakulaw ay ganap na pumukaw sa simbuyo ng damdamin at bangis ni Alex. Halika, kakasimula pa lang ng massacre. Ang banal na kapangyarihan ay isang pagpapala para sa pagpapagaling ng mga pinsala. Ginamit ni Alex ang kanyang banal na kapangyarihan sa sukdulan habang ibinababa ang mga bangkay at nagmamadaling bumalik sa tropa. True Martial Star Shattering Punch. Iyon ang lahat ng suportang maaasahan niya. 100,000 abyssal na demonyong hayop. Tunay na Martial Star-Lord, isa kang D** Mancon. Gayunpaman, talagang ayaw ni Alex na mapawi ang isa pang pagpipilian.
Sa ganap na hindi pamilyar na kapaligirang ito, ginamit ni Alex ang bawat pag-ataking galaw na natutunan niya. Sa wakas, nalaman niya na ang pambungad na True Martial Star-Shattering Punch na kakatapos niya lang natutunan ay ang pinaka-epektibo dahil maaari nitong direktang i-condense ang mga mahiwagang salik doon. Ito ba ay isang pagsubok ng paghahangad? Parang hinahasal nito ang martial arts ko. Kung tutusin, napakaraming bakulaw na lamang ang naaatake ni Alex ng walang kamay, kaya't maaari lamang siyang umabant at umatras habang dahan-daang hinahasa ang sarili. Gayunpaman, may natuklasan siya pagkatapos. Ang Ancestral Body Tree ay tila maaaring sumipsap ng mga mahiwagang kadahilanan dito at pakainin si Alex mamaya. Ang 3,000 gintong core sa kanyang katawan ay nagpakita ng isang tiyak na tanda ng pagtubo, at sa kasalukuyang pagsipsap ng napakaraming misteryosong mga kadahilanan, ang 3,000 gintong core ay patuloy na bumilis. Asterisk. Sa True Martial Shrine, nagising si Claudia na may mahinang ugong. Ang unang reaksyon pagkatapos niyang magising ay sumigaw sa takot. Hinimas-himas pa niya ang tiyan at bewang niya. Isang demonyong halimaw ang kakagat lang sa kanyang katawan at tiyan, na ang kanyang mga bituka ay umaapaw sa kanyang tiyan, isang abnormal na nakakatakot na senaryo. Tumingin sa kanya ang matandang tagapagtanggol. Natapos ba ang pagsubok ng ganoon kaga? Hindi pa nakaka-recover si Claudia sa pagkabigla. It took her a while to calm down. Hindi ba ako patay? Sabi ng matanda, pagsubok lang yan. Walang masama kung mabaygo. Tinapik-tapik ni Claudia ang kanyang dibdib. Nabigla ako nito. Sa kabutihang palad, ito ay isang ilusyon lamang. Nagtanong ang matanda, ilang demonyong halimaw ang napatay mo habang nandoon ka? Iniunat ni Claudia ang kanyang hintuturo. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong binaluktot, ikinulot ito sa hinlalaki. 0. Natahimik ang matanda. Ito ang kanyang unang pakikipagtagpo sa isang trialist na nabigong pumatay ng isang demonyong hayop. Sir, hindi mo na kailangang ipakita ang ekspresyon na iyon, tama ba? Sa sandaling pumasok ako sa paglilitis, nakatagpo ako ng pagtugis ng isang malaking grupo ng mga demonyong hayop. Nagtagal na ako ng matagal. Ang aking paghahangad ay dapat ituring na disente. Ayaw nang magsalita ng matanda. Maaari mong itanong kung ilang demonyong hayop ang napatay ng iba mamaya. Nang bumaba ang boses niya. Tumalon si Metzli Flores sa isang tandang. Nagulat ang matanda. Mabilis din bang natapos ng babaeng ito ang paglilitis? Tinanong ni Claudia, Metzli, ilang demonyong hayop ang napatay mo? Inis na sabi ni Metzli, anong demonyong hayop? Wala akong nakita ni isa sa kanila. Nagulat ang matanda. Paano mo tinapos ang pagsubok noon? Mukhang nahihiya si Metzli. Hubad ako pagkatapos pumasok sa mahirap na pagsubok na ito. Sinusubukan kong maghanap ng ilang mga dahon ng puno upang gawing damit, ngunit hindi ko inaasahan na ang mga ito ay lason. Kaya, siya ay nalasan hanggang sa mamatay ng ganoon. Pagkatapos, sunod-sunod na nagising ang mga tao. Ang matanda ay ganap na hindi nakaimik ng magtanong tungkol sa kanilang sitwasyon. Karamihan ay hindi nakapatay ng isang demonyong hayop at namatay sa iba't ibang paraan. Ang mga trialist sa taong ito ay talagang naglagay ng lahat ng uri ng mga palabas sa kamatayan. Noon ay may kumislap na figure. Si Alex, sa una ay nakaupo na nakakross ang paa sa lupa, biglang kumislap at naglaho sa kanyang orihinal na lugar. Kabanata 2824. Nako, Alex, bakit siya nawala? Maging si Luna ay matagal nang lumabas. Ang kanyang pagganap sa paglilitis ay itinuturing na angkop dahil nakapatay siya ng demonyong hayop. Kasalukuyan, napasigaw siya sa gulat nang makita niyang biglang nawala si Alex. Nagmamadali ring nagtanong si Claudia, Sir, ano po itong sitwasyon? Ang matandang tagapagtanggol ay nagsuot ng medyo kakaibang ekspresyon, nagulat din. Hindi pwede. Ang paglilitis sa True Martial Shrine ay hindi dapat makapinsala sa kanyang pangunahing katawan. Kahit na siya ay mabaygo, siya ay ipapadala. Naalala ko. Biglang hinampas ng matanda ang kanyang hita at mukhang nanghihinayang. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Sa sandaling iyon, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Luna. Sir, ano pong naalala nyo? Sabihin mo dali, sabi ng matanda, bigla kong naalala na dala niya ang shell ng Genbo, ang ninuno ng aking tribo, para sa paglilitis.
Ang aking ninuno ay ang tanging nakapasa sa paglilitis sa True Martial Shrine. Kapag dinadala ni Alex ang tortoise shell, magkakaroon siya ng bonus na ika-10 bahagi ng kalooban ng ninuno, ngunit ito ay mag-trigger ng isang uri ng mekanismo sa True Martial Shrine. Anong uri ng mekanismo? Sa kaso niya, iba ang consequence ng failure sa iyo. Mapapawi siya agad. Tingnan mo siya ngayon. Bulalas ni Luna matapos marinig ang sinabi ng matanda. Para bang natulala, at hindi man lang siya makatayo sa kinatatayuan. Kung hindi siya niyakap ni Metzli, bumagsak na siya. Si Luna, ang munting mangkukulam, ay may hindi mahuhulaan na pag-uugali at tila madamdamin at bukas sa mga pakikipag-ugnayan sa pag-ibig, ngunit sa katunayan, nakatuon sa isang relasyon. Ang pagkakaroon ng personalidad ng pagiging matapang sa pag-ibig at puot, sa tuwing dumating ang pag-ibig, hahabulin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Kaya naman, kahit matagal ng kasal at may asawa si Alex, wala siyang pakialam dito. Ito ay dahil minsan ay minahal niya ito hanggang sa kaibuturan. Paanong hindi siya madudurog, ngayong narinig niyang napawi na si Alex? Sir, baka nagkamali ka. Nag-aalalang tanong din ni Metzli sa matandang tagapagtanggol. Bahagyang nag-alinlangan ang matanda sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang sitwasyong ito, ngunit ito ang loob ng kanyang katawan, at alam niya ang paligid tulad ng likod ng kanyang kamay. Tuluyan nang nawala si Alex sa lugar na ito. Ang tanging posibilidad na mangyari ito ay pinawi siya ng True Martial Shrine. Buntong hininga. Ayaw kong aminin na nakatagpo siya ng ganoong kalunos-lunos na pagtatapos. Kung tutusin, si Alex Rockefeller ay isang junior na dating mataas ang pag-asa ng Heavenly Emperor Genbo ng ating tribo. Gayunpaman, ang tao ay nagmumungkahi, ngunit ang Diyos ang nagtatakda. Kasalanan ko rin. Nakalimutan ko talaga na dala niya ang shell ng ninuno. Kung hindi siya mapapawi ng ganito nang walang naiwan. Poof! Sa sandaling marinig ni Luna ang resulta, samuka siya ng dugo at hinimate ang mga nasa paligid niya ay puno rin ng kalungkutan. Asterisk. Sa isang kakaibang kapaligiran, sa True Martial Shrine kung saan ginaganap ang pagsubok ng lakas ng loob. Tahimik na nakaupo si Alex sa isang lambak. Nagkalat ang mga bangkay ng Abyssal Demon Beast na may kakaibang anyo. May mga bagbog na bangkay ng maitim na gorilla, higanteng mga ahas na puti ng nyebe, at mga lobo na may pakpak. Bukod dito, may madugong butas ang bawat ulo nila. Hindi ko inaasahan na may ganito pala sa ulo ng mga halimaw na ito. Hawak ni Alex ang isang dagwang kristal sa kanyang kamay. Ito ay ang demonyong core mula sa demonyong hayop na kanyang pinatay. Pagkatapos, direktang ipinatawag niya ang nag-aalab na lotus ng galit ni Buddha at itinapon ang demonyong core dito. Ang naglalagablab na lotus ay umikot at natunaw kaagad ang demonyong core. Naabsorb ni Alex ang isang masa ng misteryosong mga kadahilanan na sumabog mula sa loob. Kasalukuyan, isang pares ng sobrang hindi kilalang mga mata na kasing laki ng mga bundok ang nagpakita ng kanilang mga sarili sa walang katapusang kalangitan, marahan na kumukurap habang ang isang napakabanayad na boses ay bumubulong sa sarili. Kakaiba, paano nakapasok sa kanyang katawan ang ancestral body tree mula sa Derayenji Temple? Ano ang pinagmulan ng lalaking ito? Kinaladkad ng ancestral body tree ang kanyang pisikal na katawan papunta sa lugar na ito. Itinuturing ba itong pagdaraya? Kalimutan mo na. Dahil nakuha niya ang pagkilala sa ancestral body tree, ito ay itinuturing na isang uri ng kakayahan. Tama iyon. Si Alex, na nawala sa True Martial Shrine, ay hindi pa napapawi. Kabanata 2825. Sa halip ay kinaladkad siya ng ancestral body sa palasyo ng isip ni Alex. Sa kasalukuyan, sunod-sunod na ibinabato ni Alex ang mga demonyong core sa nagninangas na lotus. Ang malaking bilang ng mga agad-agad na pumuputok na misteryosong mga kadahilanan ay hinihigop ng kanyang tunay na katawan, na pumasok sa kanyang 3,000 gintong core. Ang mga ginintoang core ay nagbabago, sumibol, at nag-aalaga sa buhay. Noon ay sumigaw ang isang boses sa kanyang isipan na palasyo, "Hoy, bastos! Panindigan mo ang iyong salita. Napakarami mong nasira na walang kamatayang chi. Hindi mo maaaring makuha ang lahat ng ito sa iyong sarili. Bilasan mo at bigyan mo ako." Ang nagsalita ay walang iba kundi si Ancestor Body. Siya ay isang makatarungang batang lalaki, mukhang isang preschooler.
Lubhang nabawasan ang sigla ng Ancestral Body Tree matapos itong wasakin ng toxicity ng isang dakilang demonyo sa Derayenji Temple. Siya, ang espiritu ng puno, ay dumanas din ng matinding pinsala at naging kanyang kasalukuyang kalagayan. Gayunpaman, ang Ancestral, ang Body Tree ay isang sagradong puno na nilinang sa ilang sandali matapos ang simula ng mundo. Nakaligtas ito sa hindi mabilang na mga panahon kasama ang mga track nito na sumasaklaw sa maraming dimensyon. Ang mga bagay na nakita nito ay lampas sa imahinasyon ng hindi pa nakakaalam. Ang mga mahiwagang salik na kasalukuyang tinatanggap ni Alex, halimbawa, ay talagang tinatawag na ethereal chi. Si Ancestor Body ang nagsabi kay Alex tungkol doon. Sinabi rin niya kay Alex na maaari niyang paghiwa-hiwalayan ang mga demonyong core at kunin ang ethereal chi sa loob ng mga ito gamit ang nagninangas na lotus ng galit ni Buddha. At, ang ethereal chi ay isang bagay na mas advanced kaysa sa immortal na chi. Body, dahan-dahan lang. Hayaan mo muna akong ubusin itong ethereal na chi para pagbutihin ang lakas ko para makapatay ako ng mas maraming demonyong hayop at masira ang mas ethereal na chi. Natural na ibibigay ko ito sa iyo pagdating ng panahon, ngunit pareho tayong matatapos kung papatayin ako ng mga demonyong hayop dito dahil hindi ako sapat. Sinabi ni Ancestor Body, mukhang may kabuluhan ang iyong mga salita. Mas mabuting patayin mo kaagad ang mga hayop. Matapos masipsip ni Alex ang lahat ng ethereal chi, dumura siya ng isang subo ng maruming chi. Kailangan mo akong hayaang magpahinga sandali. Pahinga, asterisk esko. Ngayong nakuha ko na ang iyong pisikal na katawan dito at ang iyong lakas ay tumaas ng husto, maaari mo lamang gamitin ang mga mapagkukunang nakuha mo sa labanan upang lumaban pa. Ano ang silbi ng pahinga? Kung malalaman ng hating kaluluwa ng True Martial Star-Lord na nanloloko ka, itataboy niya ang pisikal mong katawan, at mahihirapan ka na naman. Tumanggaw si Alex. Tama ka. Lalaban ako pagkatapos. Nakapatay na tayo ng 979 na demonyong hayop, tama ba? Di asterisk man ito. Mayroon pa ring 100,000 sa kanila pagkatapos ng pag-ikot. Gayunpaman, si Alex ay may kakayahan sa pagpatay sa mga demonyong hayop. Higit pa rito, na-master na niya ang True Martial Star Shattering Punch sa ikatlong antas. Hiniling ng matandang tagapagtanggol na linangin niya ang hanay ng mga pamamaraan ng suntok at makakuha ng kaliwanagan mula rito. Ito ay may 5 degree sa kabuuan, at bawat isa ay naglalaman ng isang natatanging pangalan, Star Shocking, Star Breaking, Star Cracking, Star Severing, at Star Shattering. Samantala, ang pagkonsumo ng enerhiya ng bawat antas ay bahagyang naiiba. Nagkaroon ng matinding damdamin si Alex matapos itong linangin mula sa una hanggang sa ikatlong antas. Ang kanyang dating cultivation technique ay may depekto. Ito ay hindi na ang mga diskarte ay masama, ngunit ang ilang mga lugar ay hindi angkop sa kanya. Ang mga lugar na iyon ay maaaring mapabuti hanggang sa mas nababagay sa kanya at tumaas ang kanilang kapangyarihan. Ang paglilinang ng True Martial Star Shattering Punch, ay sa katunayan, isang unti-unting proseso ng pagbabago ng cultivation technique. Matapos maranasan ni Alex ang prosesong ito, maaari niyang i-extrapolate ang impormasyon mula dito at gumawa ng mga personalized na pagbabago sa iba pa niyang mga diskarte sa paglilinang. Makalipas ang 1 buwan, nagawa ni Alex na pumatay ng 3,000 mga kaaway matapos makipaglaban sa isang magiting at walang takot na labanan. Sa wakas ay nalinang niya ang True Martial Star Shattering Punch sa ika-5 antas, Star Shattering. Noon ay nakatanggap siya ng isang uri ng kaliwanagan. Wala siyang napatay na kaaway sa susunod na buwan, ngunit nagtago sa ilalim ng lupa at nakatuon sa pagbabago ng kanyang martial cultivation techniques. Ang Dragon Tusk ni Body. Dakilang makapangyarihang Divine Palm. Ang 10 Wheels Earth Incantation ni Saitigarba. Mantra ng Thunder Palm. Binago at inayos pa niya ang 10-point Forbidden Spell at ang Lotus na puno ng galit ni Buddha. Sa ikatlong buwan, sumugod siya sa isang yungib ng mga demonyong hayop. Mayroong hindi bababa sa 3,000 abyssal na demonyong lobo sa loob. Tikman ang aking bago at pinahusay na Small Icebound Spell. Kabanata 2826. Ang Great Icebound Spell ng 10-point Forbidden Spell ay makapangyarihan. Bukod dito, ito ay isang lugar ng epekto ng pag-atake. Gayunpaman, ang paraan ng pag-atake na ito ay lubos na naubos ang chi ni Alex. Para sa bawat paggamit,
isang ikaapat na bahagi ng kanyang chi ang mauubos. Higit pa rito, hindi ito maaaring gamitin ng walang hanggan kapag ang kanyang cultivation level ay tumaas at ang kanyang chi ay naging mas malakas. Hindi ganoon iyon. Sa paglaki ng antas ng cultivation ni Alex, ang chi na kailangang gumamit ng Great Icebound Spell ay tataas din ng naaayon. Kinailangan din niyang kumonsumo ng sapat na lakas ng pag-iisip, na proporsyonal sa pagkonsumo. Siyempre, tataas din ang kapangyarihan ng Great Icebound Spell. Sa kabilang banda, binago ni Alex ang Great Icebound Spell sa Small Icebound Spell, na ginawang maliit ang malaki nitong epektibong radius. Ang pagkonsumo ng chi ay nabawasan. Dagandong, matapos makapasok si Alex sa kuweba ng mga demonyong lobo, balak niyang lumalim pa. Sa kanyang sorpresa, isang gumagala-gala na demonyong lobo ang nakatuklas sa kanya sa kalagitnaan na nagpakawala ng galit na galit. Isang tao ang nangahas na pumasok sa kanilang base camp. Ito ay sadyang mapangahas. Ang dagandong nito ay agad na nagpagising sa hindi mabilang na mga demonyong lobo. Nang marinig ang sunod-sunod na ingay ng mga demonyong lobo, agad na nalungkot si Alex. Nagising nito ang bawat lobo sa lungga. Diba, napakarami. Paano kung tumakas ako? Gayunpaman, ang ruta ng paglabas ay napuno ng mga demonyong lobo. Agad nila siyang inatake na parang tidal wave. 10-point Forbidden Spell. Maliit na Icebound Spell. Sinadya ni Alex na subukan ang pinahusay na martial arts, kaya agad niya itong inihagis ng walang pag-aalinlangan. Napakabilis nito na agad na nabuo ang isang malabong asol na bagyo na pumaligid sa kanya mula 10 yarda. Nagdulot ng lamig ang bagyo. Gayunpaman, ang mga talagang naging malapit lamang ang makakaranas ng lamig na iyon. Napakababa ng temperatura kung kaya't ang mga buhok ay maaaring tumayo sa mga dulo nito, at ang mga batong na hawakan ng bagyo ay nagyayelo na naging mga eskultura ng yelo. Sa sandaling pumasok ang Wolfpack sa malamig na asol na bagyo, agad silang nagyelo. Bumagal din ang takbo nila, at habang patuloy silang lumalapit sa kanya, mas lumapot ang hamog na nagyelo sa kanilang mga katawan, at mas bumagal ang kanilang mga galaw. Sa sandaling nahawakan nila ang Small Icebound Spell, ang kanilang bilis ay biglang bumaba ng 1/5. Mahigit 10 yarda, ang kanilang bilis ay nabawasan sa ika-10 ng kanilang orihinal na bilis. Patayin. Kinuha ni Alex ang Xavian Sword at walang awang inatake ang mga demonyong lobo na nagyelo. Wham! 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 Ang bawat pugot na lobo ay sumabog sa maliliit na tipak ng yelo nang lumabas ang kanilang mga demonyo. Pagkatapos noon, binantayan ni Alex ang isang makitid na daanan at patuloy na ginagamit ang Small Icebound Spell at ang Xavian Sword para anihin ang Abyssal Demon Wolves. Gayunpaman, mabilis niyang napansin na ang Small Icebound Spell ay hindi rin ganoon katipid sa chi. Bagamat mas kaunting chi ang nakonsumo nito kaysa sa Great Icebound Spell noong una, marami itong natupok kapag may tuloy-tuloy na output. Binago ang kanyang diskarte, ginamit niya ang True Martial Star Shattering Punch, ngunit kailangan niyang tumakbo sa labas. Ang Star Shattering Punch ay, sa katunayan, isang lugar ng effect attack, ngunit ang 5th degree cultivation technique na ito ay may tampok, maaari itong hampasin ang mga target nito nang may nakamamatay na katumpakan pagkatapos mahulaan ang numerong mga kaaway. Magiging pareho ba ito para sa Small Icebound Spell? Ang paraan na ginagamit niya ay masasayang din ang kanyang chi. Ito ay hindi isang solong punto o ilang mga punto ngunit isang pabilog na ibabaw. Maaari ba itong baguhin sa isang tumpak na pagbaril? Naisip ni Alex ang diskarte habang nakikipaglaban sa mga demonyong lobo. Kung gusto niyang baguhin ito, hindi niya magagawa dito. Kaya, mabilis siyang umatras sa kuweba habang nakikipaglaban siya sa mga lobo. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay nakatakas siya sa lungga, ngunit ang kanyang katawan ay matagal nang nakalubog sa sarili niyang dugo, at kalahati ng kanyang hita ay nakagat. Napakasakit kaya nagngangalit ang ngipin ni Alex. 3,000. Sa palasyo ng isip, tumakbo palabas si Shelly at tumayo sa harap ni Ancestor Body. Ang dalawa ay hindi estranghero sa isa't isa. Kabanata 2827. Nang makita ni Ancestor Body si Shelly, tila nangangamba ito at bahagyang natatakot sa kanya. Kung matutuklasan ni Alex ang kasalukuyang sitwasyong ito, siguradong magugulat siya. Ikaw ang sagradong puno ng bundok ng puso na umiral mula pa noong unang panahon. Bakit ka natatakot sa isang batang babae? Hindi ka ba nahihiya?
Gayunpaman, Body, naging anak ka na ba? Bakit ang chubby chicks mo parang puwitan mo? Patuloy na umatras si Ancestor Body, sinusubukang tumakbo pabalik sa Ancestral Body Tree. Gayunpaman, sumigaw si Shelly, hindi ka ba natatakot na matuklasan ko ang iyong balat? Si Ancestor Body ay agad na walang magawa. Miss Shelly, sana naging maayos ka na simula noong huli tayong nagkita. Sabi ni Shelly, tingnan mo ang itsura ko ngayon, at malalaman mo kung maayos ako. Sinabi ni Ancestor Body sa parang bata na boses, Miss Shelly, ikaw ang walang katulad na alam, pambihirang talento, namumuno na Panginoon ng kaharian. Walang sino man ang maglalakas loob na suwayan ka. Miss Shelly, sinadya mong ibahin ang sarili mo sa kasalukuyan mong anyo. Matandang magkakilala ang dalawa. Gayunpaman, masasabi ni Shelly mula sa mga salitang iyon na si Ancestor Body ay labis na natatakot sa kanya. Ito ay dahil sinabi ni Shelly na babalatan niya ang kanyang balat. Hindi lang siya nagsasalita, gagawin niya talaga. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Sige, mas lalo lang gumanda ang paghalik mo sa puwet. Putulin ang crap. May kailangan akong kausapin tungkol sa dalawang bagay. Miss Shelly, pakisabi sa akin ang iyong kahilingan. Nasa tabi mo ako at tumatawag. Sabi ni Shelly, tulungan mo akong magbukas ng daanan sa Demon's Domain. May kailangan akong kunin. Nagulat si Ancestor Body. Ano ang makukuha mo sa Demon's Domain? Sinabi ni Shelly, ang Blue Demonic Lotus. Napabuntong hininga si Ancestor Body. Ang Blue Demonic Lotus, isang item na available lang sa imperial na lungsod ng Demon's Domain. Ang lugar na pupuntahan mo ay puno ng panganib, at hindi ka makakabalik kung hindi ka sapat na maingat. Ibibigay mo ba ito sa Rockefeller brat na iyon? Hindi ba masyadong maaga? Hindi niya ito kakayanin, hindi ba? Sabi ni Shelly, naniniwala ako na kaya niya. Ako ang kanyang tagapagtanggol. Mas alam ko ito kaysa sa iyo. Malaki ang potensyal niya. Malayo na siya sa limitasyon. Kailangan kong pumunta sa Demon's Domain. Sige, pagkatapos, ano ang iba pang item? Wala naman talagang panganib sa buhay niya. Hindi mo siya dapat tulungan. Kahit na hinahanap ka niya, kailangan mong tanggihan siya at paalisin ang ideya upang ang kanyang tunay na potensyal ay mapilitan. Matutulungan sana ni Ancestor Body si Alex noong inaatake siya ng isang grupo ng mga lobo ngayon, ngunit pinigilan siya ni Shelly. Lumilitaw na iyon ang dahilan. Tumanggaw si Ancestor Body. Sige, sa kaloob-looban niya, tahimik siyang nagbigay pugay kay Alex. Magdurusa ka sa hinaharap para sa paghiling sa mabangis na Miss Shelly na maging iyong tagapagtanggol. Hindi kinuha ni Shelly ang Persephone's Folly Bridge, ngunit pumasok siya sa Demon's Domain sa pamamagitan ng daanan na lihim na binuksan ng Ancestral Body Tree. Sa kasalukuyan, nag-aaral muli si Alex para pagbutihin ang kanyang kakayahan. Isang laro na nilaro niya noon ang biglang sumagi sa kanyang isipan. May kakayahan ang isang Ice Mage na tila babagay sa epektong gusto niya. Raging Frost Arrow. Maaari ba niyang baguhin ito sa ganoong uri ng epekto? Naintindihan na niya ang susi sa loob nito makalipas ang kalahating oras. Sa katunayan, ang pinagmulan ng kasanayan ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit ang paraan ng pagtatanghal ay nagbago. Ang nakaraang Small Icebound spell ay nagdulot ng tuloy-tuloy na output ng damage, samantalang ang Raging Frost Arrow ay nagdulot ng point-to-point na damage output, at maraming chi ang may save. Whoosh! Nag-condensed si Alex ng bowl ang yelo sa kanyang kamay at pinalipad ito pasulong gamit ang kanyang mental control. Pagkatapos, nagpaputok siya ng ilang Frost Arrow. Katulad nito, ang mga Frost Arrow ay sumailalim sa kanyang kontrol sa isip. Hindi niya nabaril silang lahat ng sabay-sabay, ngunit ayon sa bilang ng mga target. Ang epekto ay mas malakas pa kaysa sa Small Icebound spell. Ang mga nataman ay mababawasan ng 2/3 ang kanilang bilis ng paggalaw. Kung ang tagal ay bahagyang mas mahaba, sila ay direktang mag-freeze. Siyempre, may kinalaman din ito sa lakas ng kalaban. Subukan natin itong muli sa lungga ng lobo. Kabanata 2828. Sa pagkakataong ito, si Alex ay naging matalino, hindi na may katangahang sumingil sa kailaliman ng lungga ng lobo. Sa halip, nagsimula siyang manghuli nang makapasok siya. Pinakawalan niya ang Raging Frost Arrow. Sa halip na isang arrow, ito ay mas mukhang isang malamig na espada.
Sa sandaling ipinutok niya ang palaso, naglabas ito ng basag na tunog, at tila nagyelo ang hangin. Poof! Isang demonyong lobo ang binaril. Sa isang iglap, naging slow motion ang matulin nitong katawan. Samantala, ang balahibo at mga katangian nito ay tumigil sa paggalaw. Ilang sandali pa, ganap na itong nagyelo at naging isang eskultura ng yelo. Smack! Si Alex ay nagpadala ng isang sipa at binasag ang lobo na demonyong iyon nang walang patak ng dugo. Sa sandaling nagyelo sa pamamagitan ng icebound na kapangyarihan ng 10-point forbidden spell, ito ay naging lubhang malutong. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, maaaring hindi man lang mapatay ni Alex ang demonyong lobo sa pamamagitan ng isang buong lakas na suntok, ngunit ngayon, madali niya itong mabasag sa pamamagitan ng isang sipa. At, 30% lang ng kanyang lakas ang naubos niya para doon. Lumalabas na ang agarang epekto ng Raging Frost Arrow ay 3 beses na mas malakas kaysa sa Small Icebound Spell. At saka, 1% lang ng Small Icebound Spells Chi ang naubos nito. Kung kakaunting kalaban ang aking makaharap, ang enerhiya ng bola ng yelo ay mababawi pa. Napakaganda. Nasiyahan si Alex sa kasalukuyang epekto, at nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang pagmamalaki. Ang paglalaro ay hindi isang kumpletong pag-aaksaya ng oras. Tama kung maaari kong baguhin ang enerhiya ng Frost para palabasin ang Raging Frost Arrow ng ganoon, paano ang chi ng iba pang mga katangian? Alab, kidlat, at maging banal na kapangyarihan. Lahat sila ay pangunahing enerhiya, kaya dapat silang magkakaugnay. Sumagi sa isip ni Alex ang mga iyon. Hindi niya maiwasang matuwa at sabik na subukan ito. Sa katunayan, kung naiintindihan niya ang mga batayan ng kakayahang ito, may lalapat niya ito sa iba pang mga katangian. Tulad ng isang mandirigma sa larangan ng digmaan na maaaring gumamit ng iba't ibang sandata tulad ng katana, baril, espada, mace, at kahit ordinaryong sandata tulad ng furry place poker, brick. Ang enerhiya ng iba't ibang katangian ay parang iba't ibang armas. Gayunpaman, ang mga aksyon sa kamay ng isang tao ay nanatiling pareho sa kabila ng lahat ng nakikitang pagbabago. Bola ng apoy, firewall, bagyo ng kidlat, thunder strike. Nag-eksperimento si Alex sa kanyang binagong kakayahan sa lungga ng lobo. Ang lahat ng sinabi, ang Raging Frost Arrow ay nanatiling pinakamakapangyarihan dahil ito ay isang paraan ng pag-atake mula sa 10-point forbidden spell. Ang pinagmulan nito ay hindi bababa sa 1 grado na mas mataas kaysa sa apoy at kidlat kung ano paman. Habang patuloy niyang pinapatay ang mga kaaway, ang 3,000 gintong core ng kanyang katawan ay nakatanggap ng sustansya mula sa napakalaking dami ng ethereal chi. Ang bawat gintong core ay normal na umuusbong. Mula sa simula ng pagtubo hanggang sa unti-unting panloob na muling pagsilang. Ang mga usbong ay nagbabago, tulad ng paglaki ng isang embryo sa katawan ng ina. Dahan-dahan silang nagpakita ng mga menor de edad na palatandaan ng buhay at mga kilalang tampok ng mukha. Mukhang totoo ang espekulasyon ko. Ang aking 3,000 gintong encores ay hindi pa rin makatakas sa kapalaran ng pagiging nascent souls. Asterisk. Sa bulwagan ng True Martial Shrine, matagal nang nagising sina Gilbert at Xerxes. Ang 2 punong guro ay nakakuha ng mas mahusay kaysa sa iba sa pagsubok. Si Gilbert ay tumagal ng 13 araw sa mga pagsubok, samantalang si Xerxes ay hindi inaasahang tumagal ng 15 araw. Ang huling nagising ay si Jade. Nakaligtas siya sa 23 araw. Gayunpaman, ang 3 sa kanila ay hindi nagtagumpay at bumalik pagkatapos ng pagkabigo. Nang malaman nilang napawi si Alex, napatulala silang lahat. Kabanata 2829. Samantala, 1 buong buwan na ang lumipas mula noong pagkawala ni Alex. Maging si Luna ay hindi na kayang lokohin ang sarili. Ilang beses nang nahimatay dahil sa pag-iyak, mas payat siya at haggard. Siya ay kasing puti ng isang kumot, at ang kanyang mga mata ay ganap na walang buhay, mukhang nalulungkot at madilim na parang zombie. Bagamat nadurog ang puso ni Gilbert nang makita siyang nasa ganoong kalagayan, wala siyang kapangyarihan. Noon ay ibinuka ng matandang tagapagtanggol ang kanyang bibig habang umiiling. Hindi mo kailangang mag-aksaya ng oras dito. 1 buong buwan na ang lumipas mula nang mawala ang pisikal na katawan ni Alex. Kahit na ang pagsubok ng True Martial Shrine sa kahirapan sa impyerno, matagal na itong natapos.
Ang True Marshal Star-Lord ay walang alinlangan na pinawi siya. Lumabas na kayo. Personal kitang makikita sa iyong paglabas. Sabi ni Jade Benmore, hindi. Gusto ko siyang makita, buhay man siya o patay na. Sinabi ng matanda, walang bangkay na maiiwan para sa isang taong nalipol. Sabi ni Jade, I still don't believe it. Maghihintay ako ng kaunti pa. Lumipas ang isa pang kalahating buwan. Pagkatapos, bumantong hininga ang matandang tagapagtanggol. Sa pagkakataong ito, wala siyang sinabi, ngunit direktang gamitin ang huling bit ng kanyang mahiwagang kapangyarihan upang makipag-usap sa laman, na puwersahang pinaalis ang grupo sa espasyo. Buntong hininga, si Alex ay itinuturing na walang kapantay sa kanyang liga. Nagawa pa niyang lumabas sa underworld pagkatapos ng maraming taon doon. Hindi ko inaasahan na sasalubungin niya ang kanyang pagkamatay sa hindi maipaliwanag na true martial trial na ito. It's really out of the blue, sabi ni Xerxes na medyo nadidistress. Namumula ang mga mata ni Martini. Kung hindi natin siya tinawagan, paano niya, ano ang dapat nating gawin? Idinaos niya ang unang piging sa kaarawan para sa kanyang 4 na anak, at nangyari ito. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa pamilya niya. Ilang tao ang tumakbo. Sa isang sulyap, sila ay mula sa Flying Eagles. Sa wakas ay bumalik. Ikaw ba, Commander Benmore, Principal Henderson, Principal Lawler? Matapos pigilan ni Alex ang mga tribo ng demonyo sa sinaunang larangan ng puwersa, ang Flying Eagles at ang Flying Eagles Academy ay nagpatuloy sa normal na operasyon. Inimbitahan pa ng senior management ng Amerika si Jade para pangasiwaan ang Flying Eagles. Walang ibang makakapangasiwa sa Flying Eagles. Si Jade, na masama ang pakiramdam, ay pinandilatan ang mga tao at walang sinabi. Gayunpaman, may direktang nagsabi, Commander Benmore, mayroon tayong sitwasyon sa Amerika. Kumunat ang noo ni Jade. Anong klaseng sitwasyon? Sinabi ni Martini, maaaring ang mga taong iyon mula sa kalawakan ay nakalusot sa sinaunang sword formation at nakapasok sa Earth. Habang nagsasalita siya, tumangala siya sa langit. Sa isang iglap, lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay. Kung ikukumpara sa mahigit 1 buwan na ang nakalipas, ang sitwasyon sa kalangitan ay hindi gaanong positibo. Hindi lamang ang malalaking sasakyang pangkalawakan ang tumatawid, ngunit ang mga immortal na bundok ay dumaan din, na may mga sagradong ibon na lumilitaw. Lahat ng mga ito ay walang hangganan, pinawi ang kalangitan. Malayo man sila ay kitang-kita sila sa mata. Napailing-iling ang isang kara-rating lang at napasulyap sa langit. Hindi sila. Ang ilang puwersa ay biglang lumitaw sa Amerika, na nagsasabing sila ay nabubuhay na mga miyembro ng sinaunang makajos na mga sekta sa paglilinang. Idineklara na nila ngayon ang kanilang pagbabalik sila ay makapangyarihan, at nakikipagdigma sila sa lahat ng dako upang sakupin ang mga muog kung saan sumiklab noon ang agos ng espiritual na enerhiya. Nagulat ang iilan sa narinig. Agad na nagtanong si Xerxes, ilang puwersa ang mayroon. Sumagot ang miyembro ng Flying Eagles, sa ngayon, natunton natin ang 6 na sekta, Snow Dragon Valley, Beast King Sect, Returning Sword Sect, Demonic Spirit Cult, Rakshasa Temple, at Lightning Pavilion. Bilang karagdagan, mayroon ding ilang mas malihim na puwersa na hindi maimbestigahan ng ating mga tao sa ngayon. Ang pangunahing dahilan ay ang mga antas ng paglilinang ng mga taong iyon sa pangkalahatan ay higit sa human immortal. Nadiskubre kami ng hindi sinasadya, at 12 ng mga kasamahan namin ang namatay. Kumunat ang noo ni Gilbert. Anong mga sekta sila? Bakit hindi ko sila narinig? Nagpatuloy ang lalaking iyon, isa pa. May nangyari sa Rockefeller Manor. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jade. Ang pinag-uusapan mo ba ay tungkol sa bahay ni Alex Rockefeller? Kabanata 2830. Ano ang nangyayari? Linawin mo. Anong nangyari sa bahay niya? Nag-aalalang tanong ni Martini. Sa kanyang mga mata, si Alex ay patay na, ngunit higit pa o mas kaunti ang namatay para sa kanila. Hindi nagtagal, pinutol ni Nilo the Ben-Ares Dragon at ng lingkod ni Alex ang sarili niyang ugat para pahabain ang buhay ni Martini. Kaya, maaari lamang isipin ng isa ang kanyang utang na loob ng pasasalamat. Sa anumang kaso, kailangan niyang pumunta sa Rockefeller Manor para tumulong. Gayunpaman, sinabi ni Mason, ang Rockefeller Manor ay nagkataon na isa sa mga lugar para sa pagtaas ng espiritual na enerhiya,
kaya natural itong magiging target ng mga sinaunang puwersang iyon. Gayunpaman, nag-set up si Alex Rockefeller ng malaking formation sa paligid ng Rockefeller Manor. Ang malaking pormasayon na iyon ay napakalakas kaya hindi sila makapasok sa manor at sakupin ito. Alam ni Jade ang katotohanan iyon. Tama iyan. Si Alex Rockefeller ay isang spell formation master. Hindi kayang iwaksi ng mga ordinaryong tao ang mga pormasyong itinayo niya. So, may nangyari ba sa formation na iyon? Sinabi ni Mason, walang masama dito, ngunit may nagbabanta sa Rockefellers gamit ang mga empleyado ng Thousand Miles Conglomerate. Kumbaga, kung hindi nila ibibigay ang manor, lilipulin nila ang lahat ng naroon. Napakabaliw. Galit na galit si Gilbert. Bigla niyang natapakan ang kanyang paa sa galit, nag-iwan ng bunganga. Tanong ni Jade, aling mga sinaunang puwersa ang gumawa niyan? Sinabi ni Mason, ang Lightning Pavilion. Asterisk. Ang lugar na ito ay isang kalawakan ng nyebe sa True Martial Trial, isang nagyelo na mundong nababalutan ng puti. Katatapos lang pumasok ni Alex sa isang lambak ng snow bear. Bago niya magawa ang anumang bagay, nakatagpo siya ng kaguluhan mula sa mga nakakatakot na demonyong hayop, kasama ang hindi mabilang na snowfield na mga demonyong hayop na umaaligid. Ang ilan ay tumatakbo sa lupa, ang ilan ay lumipad sa langit, at ang ilan ay lumulubog pa sa ilalim ng lupa, na nalulula sa kanya ng kanilang walang katapusang bilang. Mahigit isang buwan nang nandito si Alex, araw-araw na pumapatay ng mga demonyong hayop. Pamilyar siya sa pagpatay sa kanila. Ito ay, gayunpaman, ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng demonyong halimaw na kaguluhan ng ganoong sukat. Walang paraan sa paligid nito, tanging ang matapang ang lalabas sa isang mahirap na kalagayan. Sa ilalim ng mga kalagayan kung saan imposibleng umatras, pilit silang hinarap ni Alex. Pagkatapos umatras sa isang bangin, nagtayo siya ng pader na may icebound spell, na bumubuo ng isang artificial na bantay. Inilabas niya ang Raging Frost Arrow at Lotus na puno ng galit ni Buddha. Ang pagpatay na epekto na nilikha niya ay simpleng nakakasira ng lupa. 3 buong araw niyang pinatay ang mga demonyong hayop. Sa kabutihang palad, dinala ni Ancestor Body ang kanyang pisikal na katawan kasama ang kanyang storage ring na naglalaman ng hindi mabilang na mga table tasks at makalangit na kayamanan. 3 araw siyang umasa sa mga supply na iyon hanggang sa siya ay manhid sa pagpatay sa mga demonyong hayop. Ni hindi niya alam kung ilan ang napatay niya. Nakarinig pa siya ng nakakatakot na dagandong mula sa kailaliman ng Snow Valley. Sa kalaunan, napagtanto niya na ang dagandong ay nagpaalerto sa lahat ng mga demonyong hayop sa lambak, na naging dahilan upang sila ay magmukmak. Ano yang bagay na yan? Nang tumigil si Alex sa pagpatay, napatay niya ang lahat ng nagngangalit na demonyong hayop. Gayunpaman, ang dagandong ay nagmumula pa rin sa kailaliman ng lambak ng nyebe paminsan-minsan. Ito ay parang isang hayop, ngunit may mga pahiwatig din ng isang tao. Nang marinig ang kakaibang tunog, natakot si Alex. Hindi niya maiwasang magtaka kung ang nahati na kaluluwa ng True Martial Star-Lord ay nagbigay sa kanya ng pagsubok ng paghahangad. Kung gayon ang lugar na ito ay dapat na isang ilusyonaryong kaharian, kung saan ang pagpatay sa mga demonyong hayop ang tanging tema nito. Gayunpaman, medyo nag-aalinlangan siya ngayon. Una, ang kanyang pisikal na katawan na kinaladkad ni Ancestor Body kasama ang storage ring at iba pang mga gamit ay naruroon lahat. Ito ay medyo nakakagulat. Maaabot kaya ng isang ilusyonaryong kaharian ang ganoong uri ng lawak. Pangalawa, iyon ang dagandong. Paano kung tingnan ko ito? Mag-trigger ba ako ng hidden mission? Ang ingay ay pumukaw sa kuryosidad ni Alex. Sa totoo lang, nainis talaga siya sa pagpatay sa mga demonyong hayop sa impyernong ito. Hindi niya alam kung paano gumagana ang daloy ng oras dito, ngunit pakiramdam niya ay 1 taon na siya rito. Forget what they doing, keep on